Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang drama sa isang magandang babaeng nagngangalang Yoonjin, ang pangunahing tauhan ng ating kwento. 3 taon na ang nakalipas. Si Yoonjin ay isang masayahin at malayang dalaga na kakagraduate pa lamang sa universidad. Ngunit matapos ang pagtatapos, agad siyang hinarap ng realidad. Hindi siya makahanap ng maayos at permanenteng trabaho. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, pansamantala siyang nagtrabaho bilang delivery rider ng pagkain, araw-araw na umiikot sa lungsod para lamang matustusan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng trabaho, ang pinakamasayang sandali niya ay ang pagsama sa kanyang nakatatandang kapatid sa supermarket upang maghanap ng mga naka-discount na bilihin. Lubos na umaasa ang magkapatid sa isa't isa. Ang kanyang kapatid ang nagluluto ng mainit at masasarap na pagkain at nagsisilbing kanlungan niya tuwing mabigat ang buhay. Isang gabi, hindi sinasadyang nakita ni Yoonjin ang isang singsing na diamante sa bag ng kanyang kapatid. Doon niya napagtanto na nagpropose na pala ang magiging bayaw niya. Sa halip na maginhawaan, nabahala si Yoonjin. Alam niyang itinago ito ng kanyang kapatid dahil natatakot itong iwan siya mag-isa. Para sa kaligayahan ng kanyang kapatid, nagpasya si Yoonjin na kumilos. Personal niyang kinausap ang magiging bayaw at nangakong tutuparin ang papel niya bilang pamilya sa pagpapakasal ng kanyang kapatid. Siya pa mismo ang nag-volunteer na ayusin ang formal na pagkikita ng dalawang pamilya. Matapos makumpirma ang kasal, sinamahan ni Yoonjin ang kanyang kapatid sa kanilang wedding photoshoot at maingat na tinulungan ito sa lahat ng bagay. Isang araw, napansin niyang nagbabasa ang kanyang kapatid ng isang magazine tungkol sa home decor at humahanga sa isang partikular na lampara. Karaniwan, pinapalitan lamang nila ang mga gamit kapag sira na talaga. Ito ang unang pagkakataon na hayagang pinuri ng kanyang kapatid ang isang bagay na napakaganda. Kaya naman nagpasya si Yoonjin na bilhin ang lamparang iyon bilang regalo sa kasal. Ngunit sa malas, mahal ito at hindi sapat ang kanyang ipon. Sa sobrang kagipitan, hiniram niya ang account ng kanyang matalik na kaibigan sa isang second-hand trading website. Pag-login niya, labis siyang natuwa nang makitang may nagbebenta ng parehong lampara sa mas mababang presyo. Agad niyang kinontak ang nagbebenta at nagtakda sila ng pagkikita kinagabihan. Sa napagkasunduang lugar, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Taeyong. Mula pa lang sa unang pagkikita nila, agresibong nakipagtawaran si Yoonjin. Tumanggi si Taeyong na ibaba ang presyo at pinilit siyang magdesisyon agad. Hindi pa rin nasiyahan, iginiit ni Yoonjin na buksan ang kahon para masuri ang laman at hiniling pa niyang kuhanan siya ng litrato kasama ang lampara. Bagamat naiirita na, napilitan si Taeyong na pumayag. Sa huli, tinanong niya kung bibilhin ba niya ito o hindi. Mahigpit na hinawakan ni Yoonjin ang lampara. Takot na baka bawiin ito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muntik na silang matumba. Agad siyang inalalayan ni Taeyong habang sinisikap ding maprotektahan ang lampara. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabasag ang bombilya sa loob dahil sa pagkakabagsak. Galit na galit si Taeyong at tumangging ituloy ang bentahan. Nagalit din si Yoonjin. Hinding-hindi niya ibibigay sa kanyang kapatid ang isang sirang regalo sa kasal. Naghiwalay sila ng hindi maganda ang loob. Hindi nagtagal, napagtanto ni Taeyong na aksidente niyang nadala ang telepono ni Yoonjin. Patay ang telepono kaya dinala niya ito sa bahay upang i-charge bago isauli. Pagkabukas nito, nagulat siya nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid sa wallpaper ng telepono, ang magiging bayaw ni Yoonjin. Kinabukasan, inayos ni Yoonjin ang formal na pagkikita ng dalawang pamilya. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid, umorder siya ng mamahaling pagkain, isang bagay na ngayon niya lang nagawa sa buong buhay niya. Habang kalagitnaan ng kanilang kainan, biglang dumating si Taeyong. Doon lamang nalaman ni Yoonjin na ang kanyang magiging bayaw ay ang nakatatandang kapatid ni Taeyong. Gayunpaman, malinaw na hindi maganda ang relasyon ng magkapatid. Naging mabigat at ilang ang atmosfera sa hapag. Kalaunan, kinausap ni Yoonjin si Taeyong ng pribado. Ibinunyag nito na noong mga nakaraang taon, iniwan siya ng kanyang kapatid sa isang ampunan. Binalaan siya nitong huwag magtiwala sa isang taong kayang talikuran ng sariling pamilya. Hinabol siya ng kanyang kapatid upang makipag-usap. Ngunit puro pait at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Taeyong. Noon, walang awa siyang ininiwan. Ngayon, tila bumubuo ang kanyang kapatid ng panibagong masayang pamilya na parang walang nangyari sa nakaraan. Hindi na kita hahayaang iwan mo ulit ako. Matatag na pahayag ni Taeyong. Mula ngayon, wala na akong kapatid. Pagkatapos, inilabas niya ang isang kamerang matagal na niyang iningatan. Isang regalo mula sa kanyang kapatid bago siya iniwan. Dahil sa kamerang iyon, lumaki si Taeyong na naging isang photographer. Ngunit ngayon, sa muling pag-alala sa sakit ng pagtataksil na yon, nagpasya siyang magpalaya. Itinapon niya ang kamera at lahat ng larawang magkasama nilang kinunan. Hindi nagtagal, ikinasal ang kanyang kapatid sa kapatid ni Yoonjin. Hindi dumalo si Taeyong sa kasal. Tahimik na nalungkot si Yoonjin. Napagtantong may mga taong hindi talaga nakatakdang manatiling pamilya. Lumipas ang 3 taon na parang isang kisap mata lamang. Naging kontraktual na empleyado si Yoonjin sa isang food company, habang si Taeyong naman ay tuluyang tinalikuran ng photography at naging isang ordinaryong empleyado sa opisina. Dahil sa benepisyo ng kumpanya, nakapag-loan siya at nakabili ng maliit na bahay. Nang hinayang ang kanyang mga kaibigan sa pagtalikod niya sa photography, lalo na't alam nilang napakahusay niya rito. Mapait lamang nang umiti si Taeyong. Wala na raw siyang taong nais pagbahaginan ng kanyang mga larawan. Kung wala itong kahulugan, kahit gaano pa kaganda ang kuha, tila wala na rin itong halaga. Samantala, hinaharap din ni Yoonjin ang sarili niyang mga pagsubok. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, muli
Muli siyang nabigong makakuha ng permanenteng posisyon. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang kapatid. Gaya ng dati, naghanda ang kanyang kapatid ng lutong bahay at maalaga siyang inasikaso upang hindi ito mag-alala. Nagsinungaling si Yunjin at sinabing natanggap na siya bilang regular na empleyado. Ngunit paglingon niya, nakita niyang naghanda ang kanyang kapatid ng isang silid para sa kanya at bumili pa ng mga profesional na libro. Umaasang uwi siya at magsisimula muli. Nangako ang kanyang kapatid na susuportahan siya sa lahat ng paraan. Bagamat alam ni Yunjin na mabuti ang intensyon nito, hindi pinahintulutan ng kanyang pride na tanggapin ang tulong. Matapos magsalita ng mga salitang hindi naman niya tunay na ibig sabihin, padabog siyang umalis. Nag-alala ang kanyang kapatid at agad tinawagan ang kanyang asawa, isang pulis. Habang pinapakalma niya ito, nakatanggap siya ng balitang malapit nang makalaya mula sa bilangguan ng kanyang ama. Lubha siyang nabahala sa mensaheng iyon. Kinabukasan, dahil sa pagka-distract habang nagmamaneho, nasangkot siya sa isang trahedyang aksidente sa sasakyan. Parehong nasawi ang kapatid ni Yunjin at ang kanyang bayaw sa aksidenteng iyon na nag-iwan sa kanya ng lubos na nag-iisa. Sa lamay, habang hawak ang testamento ng kanyang kapatid, tuluyang bumuhos ang luha ni Yunjin. Paano nagawang paniwalaan ng kanyang kapatid ang mga salitang binitawan niya sa galit at iwan siya ng ganito? Naroon din si Taeyong. Kahit minsan siyang nagsalita ng masakit, hindi niya kailanman tuluyang binitawan ang kanyang kapatid sa kanyang puso. Habang nagluluksa sila, isang maliit na batang cute na wala pang 2 taong gulang ang lumabas. Ang batang iyon, si Wooju, ang kanilang anak, pamangkin ni Yunjin at pamangkin din ni Taeyong. Masyado pa siyang bata upang maunawaan ang kamatayan, kaya't walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sinubukan siyang aliwin ni Yunjin, ngunit biglang tumigil sa pag-iyak si Wooju at naglakad papunta kay Taeyong. Nang muntik na siyang mabangga ng mga tao sa paligid, mabilis na sumugod si Taeyong at mahigpit siyang niyakap. Sa kaguluhan, napasugod si Yunjin at aksidenteng nasaktan, napilayan ang kanyang pulso at dinala sa ospital. Matapos ang araw na iyon, tila palaging nakadikit si Wooju kay Taeyong. Basta bigyan lamang niya ito ng candy, agad itong titigil sa pag-iyak at mapapalitan ng tawa. Ngunit napapagod din siya rito. Iniihian siya ng bata, napipilitang maglaban ng maliliit na damit at halos hindi siya nito tinatantanan. May isang pagkakataon pa nga na inilagay ni Taeyong si Wooju sa isang balde at hinila ito para lamang mapasaya ang bata. Maya-maya, dumating si Yunjin at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang tulong. Iyon ang unang beses niyang humarap sa isang lamay. Kung wala si Taeyong, tiyak na tuluyan siyang mawawala sa sarili. Pagkatapos ng libing, nakipagkita sa kanila ang isang abogado at tinanong kung sino ang aako ng responsibilidad sa pagpapalaki kay Wooju. Agad tumanggi si Taeyong at iginiit na ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa pamilya ng kanyang kapatid. Ngunit matatag na ipinahayag ni Yunjin na siya ang magpapalaki sa kanyang pamangkin. Bago umalis, binigyan ni Taeyong si Wooju ng huling candy. Ni isa sa kanila ay hindi nakapansin na tahimik ng hinahabi ng tadhana ang isang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan nila. Matapos pumanaw ang kanyang kapatid, inako ni Yunjin ang responsibilidad sa pagpapalaki ng kanyang pamangkin at lumipat sa bahay ng kanyang kapatid kasama ang munting si Wooju. Habang nakatayo sa silid na sadyang inihanda para sa kanya ng kanyang kapatid at nakikita ang mga librong maingat na binili para sa kanyang kinabukasan, napuno ng matinding lungkot si Yunjin. Sinisi niya ang sarili sa masasakit na salitang minsan niyang nabitawan. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng naantalang abiso para sa isang job interview mula sa kumpanya. Lalong nadurog ang puso ni Yunjin sa natanggap na mensahe. Kung ilang araw lang sana itong mas maaga dumating, hindi sana sila nag-away ng kanyang kapatid at hindi niya sana naihatid ang pinakamamahal niyang pamilya nang may pagsisisi sa puso. Kinabukasan, opisyal na sinimulan ni Yunjin ang bago niyang buhay bilang tagapag-alaga ni Wooju. Ngunit mas mahirap pala ang magpalaki ng bata kaysa sa inaasahan niya. Matapos niyang hirap na maihanda ang maayos na pagkain para rito, isinuka lamang ng bata ang lahat. Hindi nagtagal, nagkalat na rin ang mga laruan sa buong sala. Mabuti na lang, nanatili sa kanyang tabi ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil nasugatan ang braso ni Yunjin noong lamay, tinulungan pa siya nitong maghugas ng buhok. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, pakiramdam ni Yunjin ay muli siyang nakahinga ng maayos. Nangako ang kanyang kaibigan na sa araw ng interview ni Yunjin, mag-absent ito sa trabaho upang tulungan siyang alagaan si Wooju. Napakamalikot ng bata. Habang nag-uusap sila, pabirong tinanong ng kaibigan ang tungkol kay Taeyong, ang kanyang bayaw. Umiling si Yunjin. Kalimutan na raw ang walang responsabling lalaking iyon. Marahil ay masaya itong namumuhay sa sarili nitong mundo. Ngunit malayo sa madali ang buhay ni Taeyong. Matapos mamatay ang kanyang kapatid, nagdala siya ng isang bote ng soju sa bahay ng kaibigan at nag-usap sila hanggang gabi. Nabanggit niya ang huling tawag ng kanyang kapatid bago ang aksidente. Sa kanya ito tumawag, ngunit hindi niya sinagot. Sa halip, nag-iwan ang kanyang kapatid ng mensaheng may mahalaga itong sasabihin. Mula noon, hindi na siya mapalagay, iniisip kung ano ang nais sabihin ng kanyang kapatid. Kamakailan, naging abala si Taeyong sa pag-aayos ng kanyang bagong bahay. Bumibili ng mga gamit online at naghahanda para sa panibagong simula. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang garapon ng candy sa bahay, naaalala niya si Wooju na ngumiting may luha dahil lamang sa isang piraso ng candy. Sa araw ng interview ni Yunjin, biglang nagkaroon ng emergency ang kanyang kaibigan at hindi ito nakarating. 2 oras na lamang ang natitira bago ang interview, kaya't bitbit ni Yunjin si Wooju habang umiikot sa gusali, kumakatok sa mga pintuan ng kapitbahay, tumatawag sa mga katrabaho at kaibigan at nagmamakaawang may tumulong. Ngunit lahat ay may kanya-kanyang responsibilidad. Walang gustong mag-alaga sa bata. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, naisip ni Yunjin si Taeyong para mapapunta ito. Nagsinungaling siya at nagpadala ng mensaheng balak niyang pabayaan si Wooju. Gaya ng inaasahan, agad na dumating si Taeyong. Pagdating niya, napagtanto niyang naloko siya. Patuloy siyang kinumbinsi ni Yunjin. Pinuri ang kanyang pagiging responsable at iginiit na gustong-gusto siya ni Wooju. Habang nagsasalita, yumuko siya at nagkunwaring umiiyak ng kaawa-awa. Nanatiling malamig si Taeyong at tumalikod
upang umalis. Pinaalalahanan siyang matagal na niyang pinutol ang ugnayan sa kanyang kapatid. Ngunit hindi sumuko si Yunjin sa kanyang huling pag-asa. Lumapit siya at nagbigay ng pahiwatig na minsan na silang naging tapat sa isa't isa. Nagulat si Taeyong at agad na paatras. Nalilito kung kailan ba iyon nangyari. Ipinaalala ni Yunjin ang insidente ng lampara 3 taon na ang nakalipas, kung paano nila ito sabay na binuksan. Napabuntong hininga si Taeyong sa ginhawa, ngunit sinamantala ni Yunjin ang pagkakataon at mabilis na umalis. Iniwan siyang walang magawa kundi manatili kasama si Wooju. Matapos umalis si Yunjin, nilibot ni Taeyong ang bahay na ngayon niya lamang napasok. Nang makita niya ang family photo ng pamilya ng kanyang kapatid sa silid, muling sumiklab ang lungkot sa kanyang dibdib. Tumawag ang isang katrabaho at humiling na ipadala niya ang ilang dokumento. Pinaupo niya si Wooju sa isang upuan at sinabihang manatiling tahimik. Tumango naman ang bata ng inosente. Upang malibang ito, sinilip ni Taeyong ang refrigerator. Puno ito ng mga inuming pang-adulto. Walang pag-aalinlangan. Umorder siya ng hamburger at fries. Iniisip na isa itong modernong karanasan para sa bata. Nagustuhan ni Wooju ang fries. Habang masayang kumakain, tinawag pa niya si Taeyong na tatay. Sinamantala ni Taeyong ang katahimikan upang mabilis na tapusin ang kanyang trabaho. Samantala, sa kanyang interview sa food company, ikinuwento ni Yunjin ang tungkol sa kanyang kapatid. Para sa kanya, ang pagkain ng susi sa mga alaala. Tuwing nalulungkot siya noon, ipinagluluto siya ng kanyang kapatid ng kimchi pancakes sa iba't ibang flavors. Ang mga pamilyar na lasa na iyon ay nagdala ng mga alaala ng kanilang pinagsamahan at naging pinakamahalagang kayamanan niya. Samantala sa bahay, katatapos lamang ni Taeyong sa kanyang trabaho, nang matuklasan niyang ibinuhos ni Wooju ang isang buong bote ng gatas sa sahig at pinahiran pa ng ketchup ang buong kumot. Parang maiiyak si Taeyong sa kanyang nakita at tila hindi pa yon sapat. Dumumi na naman si Wooju. Sa sobrang pagod, dinala siya ni Taeyong sa labas upang magpahangin. Habang nagte-text kay Yunjin, pilit namang inaagaw ng bata ang kanyang telepono. Sa gitna ng agawan, nahulog ang telepono sa kalsada at eksaktong nadurog ito ng dumaan na sasakyan. Matapos ang interview, pababa na ng gusali si Yunjin nang mapansin niyang may nagkakagulong mga tao sa isang display area. Dahil sa kuryosidad, nakisiksik siya at laking gulat niya nang makita si Wooju sa gitna ng kaguluhan. Halos wasak ang buong display dahil sa bata at ang nagdala rito ay walang iba kundi si Taeyong. Matapos ang lahat, ibinalik ni Taeyong si Wooju kay Yunjin. Nang makita niyang puno ng dumi ang bata, napangiwi na lamang si Yunjin. Sa loob lamang ng ilang oras, ano ba talaga ang ginawa ni Taeyong? Nang gabing iyon, matapos paliguan si Wooju, saka lamang naramdaman ni Yunjin ang matinding pagod ng buong araw. Si Taeyong naman ay nakahiga rin sa kama. Sa unang pagkakataon na wala ang maingay na bata sa kanyang tabi, napagtanto niyang napakatahimik pala ng buhay. Ngunit kinabukasan, ipinaalam ng mga manggagawa na pumutok ang mga tubo ng tubig sa kanyang bagong bahay. Maaantala ang renovation ng hindi bababa sa isang buwan. Sa malas, dumating na rin ang kanyang malalaking muebles. Wala siyang mapaglagyan nito, kahit sa bahay ng kaibigan. Kaya nakaisip si Taeyong ng perpektong solusyon. Kinaumagahan, may dumating na moving truck sa apartment ni Yunjin. Sa kanyang gulat, sa bahay niya pala ihahatid ang mga muebles, kasama pa si Taeyong mismo. Hindi man lang nagpaalam, kumpiyansa niyang ipinasok ang kanyang mga gamit sa bahay. Mula sa araw na iyon, inanunsyo niyang doon na siya titira. Tumutol si Yunjin, sinabing hindi nararapat para sa isang dalaga at binata na magsama sa iisang bubong. Ngunit inulit ni Taeyong ang sarili niyang mga salita noon, minsan na raw silang naging tatapat sa isa't isa. Kung hindi siya papayagang manatili, kailangan daw siyang bayaran ni Yunjin para sa emosyonal na pinsala. Ipinakita pa niya ang mga larawang kinunan niya bilang ebidensya ng mental suffering na idinulot sa kanya ni Wooju. Bukod pa rito, sa kanyang paningin, si Yunjin ay tiyahin lamang ni Wooju. Wala nang iba pa. Dahil sa walang katapusang dahilan ni Taeyong, napilitan si Yunjin na pumayag. Hindi nagtagal, napansin niyang magaling pala si Taeyong sa gawaing bahay. Malinis at maayos nitong pinananatili ang bahay. Maingat din itong naghahanda ng almusal at kape. Hindi niya inaasahang magiging ganito kaayos at home-oriented si Taeyong. Nagpa siya itong manatili ng hindi bababa sa isang buwan. Kailangan din niyang mabawi ang gasto sa renta at imbakan ng kanyang mga muebles. Sa araw ding iyon, nakatanggap ng magandang balita si Yunjin. Natanggap siya sa trabaho. Masaya man, iniisip din niya ang gasto sa pag-aalaga kay Wooju. Kaya tinanggap niya ang mungkahi ng kanyang kaibigan at pumayag na opisyal na patirahin si Taeyong. Nang gabing iyon, pumirma ang dalawa sa isang kasunduan. Mananatili si Taeyong ng isang buwan at pantay nilang hahatiin ang lahat ng gastusin sa bahay. Habang nasa trabaho si Yunjin, si Taeyong ang may buong responsibilidad sa pag-aalaga kay Wooju nang walang pagkukulang. Sa kanilang pirma sa kontrata, opisyal nang nagsimula ang kanilang pagsasamang dalawa bilang magkamag-anak sa iisang bahay. Matapos lagdaan ang kasunduan, opisyal nang nagsimula ang kanilang pagsasama sa iisang bahay ni Yunjin at Taeyong. Noong una, napagkasunduan nilang pakialaman lamang ang sariling buhay at tuparin ang kontrata. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanila. Upang masolusyonan ang kani-kanilang problema sa buhay, nagkasundo sila na mananatili si Taeyong sa bahay ni Yunjin sa loob ng isang buwan. Sa oras ng trabaho ni Yunjin, siya ang bahalang mag-alaga kay Wooju. Gayunpaman, hindi pa rin lubos ang tiwala ni Yunjin sa kanya. Bago umalis papasok sa trabaho, nagsulat siya ng napakaraming instructions sa sticky notes at pinuno ang refrigerator nito. Nagbigay pa siya ng mga checklist para sa araw-araw na pag-aalaga at inatasan si Taeyong na magbigay ng regular na ulat tungkol sa kalagayan ni Wooju. Sa loob ng susunod na 24 oras, sinabi niyang dapat umikot ang lahat sa bata. Dahil sa tulong ni Taeyong, sa wakas ay nakabalik sa trabaho si Yunjin nang may kaunting kapanatagan. Ayon sa bilin, nagpadala si Taeyong ng mga update kada ilang oras. Sinasabing pinapaunlad niya ang creativity ng bata. Tinuturuan itong kumain ng mag-isa at pinapalakas ang mga kalamnan nito. Sa totoo lang, kalahati lang ng sinasabi ni Taeyong ang seryoso. Sa bahay, palihim niyang pinapakain si Wooju ng mga merienda
siya habang naglalaro ng mobile games at pinagbawalan pa niya itong pumasok sa kanyang silid. Matapos ang isang buong araw ng paghabol sa bata, pinaupo na lamang niya si Wooju sa sala upang manood ng cartoons habang siya ay naliligo ng mainit. Ngunit hindi niya inaasahan na habang naguhugas siya ng buhok, biglang tumigil ang water heater. Biglang bumuhos ang malamig na tubig sa kanya. May shampoo pa sa kanyang buhok. Lumabas si Taeyong ng banyo at agad niyang nakasalubong si Yoonjin na kakauwi lang mula sa trabaho. Nang malaman na sira ang water heater, agad na nakipag-ugnayan si Yoonjin sa isang repair service. Umabot sa 1 milyong won ang tinatayang gastos. Sa kalagayan nila, hindi nila kayang bayaran ang ganoong kalaking halaga. Nabahala si Yoonjin. Hindi lang siya at si Taeyong, kundi pati si Wooju ay magkakaproblema sa paliligo nang walang mainit na tubig. Ngunit mabilis na ipinasa ni Taeyong sa kanya ang problema. Pagkatapos ng trabaho, umasta siya na parang tapos na ang kanyang responsibilidad. Naghalungkat si Yoonjin sa mga aparador, nakahanap ng metal na timba, nagpakulo ng tubig sa takure at hinalo ito sa bathtub. Magkasama nilang pinaghirapang paliguan si Wooju. Halos hating gabi na sila natapos. Ngunit matapos lamang malinis, muli na namang nabasa ni Wooju ang sarili. Kinabukasan, nag-message si Taeyong kay Yoonjin sa trabaho. Inaasar siyang itago ang kanyang mamantikang buhok para walang makapansin na hindi siya nakapaghugas ng maayos. Agad na inayos ni Yoonjin ang kanyang itsura sa restroom. Isinuot ang kanyang opisyal na ID badge at sinimulan ang kanyang bagong profesional na buhay. Ngunit sa unang araw pa lang, pabirong tinawag siya ng isang senior na lobby girl. Hindi nagtagal, nalaman niya kung bakit. Noong araw ng kanyang interview, dumating si Taeyong sa lobby ng kumpanya kasama si Wooju at basta na lamang siyang tinawag na darling. Dahil dito, nagkaroon ng maling akala ang mga empleyado na sila ay isang napaka-sweet na magkasintahan. Naging usap-usapan na ang kanilang relasyon sa company forum. Nang makita ni Yoonjin ang mga post na pumupuri pa sa dimples ni Taeyong, napahinga na lamang siya sa pagod at inis. Nang makilala niya ang kanyang team leader na si Yoonsong, labis siyang nagulat. Ito ang kanyang senior noong universidad at ang lalaking minsan niyang nagustuhan. 7 taon na ang nakalipas. Hinawakan ni Yoonsong ang kanyang kamay at umamin ng nararamdaman. Ngunit noon, naghahanda si Yoonjin na mag-aral sa ibang bansa, kaya't naghiwalay sila nang hindi man lang naging opisyal na magkasintahan. Ngayon, muli silang nagkaharap at hindi maiwasan ni Yoonjin na pasulyap-sulyap sa kanya. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, agad siyang umiiwas ng tingin. Samantala sa bahay, sinubukan ni Taeyong na ayusin ang water heater ng mag-isa. Dahil wala siyang kaalaman sa ganitong bagay, humingi siya ng tulong sa kapitbahay. Kumpiyansa itong nagpakilalang eksperto. Ngunit matapos ang mahabang oras ng pagyayabang, hindi pa rin naayos ang heater. Sa halip, naging usisero pa ang kapitbahay sa relasyon ni Taeyong at Yoonjin. Hindi makapagpaliwanag ng maayos. Alanganing sinabi ni Taeyong na para silang magulang na sabay na nag-aalaga ng bata at tinatawag ang isa't isa na darling. Nang makauwi si Yoonjin, mas lalo pang nasira ang heater kaysa dati. Itinago ni Taeyong ang kanyang pagkakasala at hindi inamin na siya ang nag-imbita sa kapitbahay. Nagpasya si Yoonjin na kontakin ng landlord, ngunit tinagaw ni Taeyong ang telepono at nagpadala ng dramatikong mensahe. Iniisip pa na tawagin si Yoonjin bilang ina ng bata para mas maging urgent ang sitwasyon. Agad niyang binawi ang telepono. Inis na inis dahil wala itong naitutulong. Upang makabawi, dinala ni Taeyong si Wooju sa laundromat para maglaba. Doon, kinompronta siya ni Yoonjin tungkol sa lobby girl na chismis. Kakasimula pa lang niya sa trabaho, ngunit magulo na agad ang kanyang buhay dahil sa kanya. Ang higit na gumugulo sa isip niya ay ang kanyang imahe sa harap ni Yoonsong. Gusto niyang makita siya nito sa pinakamabuting anyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pag-ibig, isang taong hindi pa rin niya lubos makalimutan. Nang ihambing ni Yoonjin ang sarili sa isang sikat na celebrity, napangiwi si Taeyong at nagbiro na mas bagay pa siyang maging komedyante. 3 araw na nanatiling sira ang water heater. Tiniis ni Yoonjin ang malamig na paliligo at paghuhugas ng buhok sa nagyayelong tubig hanggang sa siya'y sipunin. Sa trabaho, nalaman niyang magbi-business trip si Yoonsong kinabukasan. Nakahinga siya ng maluwag at nagpasya na huwag nang maghugas ng buhok. Ngunit kinabukasan, pagdating niya sa opisina, nadatnan niya itong komportableng nakaupo roon. Sa hiya sa kanyang magulong itsura, nais na lamang ni Yoonjin na maglaho. Sa bahay, ipinagpatuloy ni Taeyong ang paglalaba ng mga damit ni Wooju. Ngunit hindi mawala sa isip niya si Yoonjin na giniginaw sa lamig. Determinado siyang wakasan ang kanilang paghihirap sa malamig na tubig. Naalala niya ang isang sikat na photographer. Kamakailan, nilapitan siya ng manager nito at inimbitahan siyang magtrabaho bilang assistant sa loob ng isang araw. Kahit nangako siyang hindi na babalik sa photography, nakiusap siya sa 2 malalapit na kaibigan na bantayan si Wooju at nagtungo sa studio. Habang nasa shoot, hindi siya sumang-ayon sa photographer at iginiit ang sarili niyang malikhaing ideya. Nagulat ang kanyang mga kaibigan nang malaman nilang nagtrabaho siya para sa dati niyang iniidolo. Mapait siyang natawa, ginawa lang niya iyon para sa pera. Sa totoo lang, ang pangarap niya sa photography ay tila isang panandaliang ilusyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya ito kailanman tuluyang binitawan. Samantala sa bahay, nakita ni Wooju ang lumang kamera ni Taeyong, ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid noon. Minsan na itong itinapon ni Taeyong, ngunit kinuha rin niya muli mula sa basurahan. Dahil sa 1 milyong won na kinita niya sa araw na iyon, sa wakas ay napaayos na rin niya ng maayos ang sirang water heater. Samantala sa kumpanya, sinuportahan ni Yoonjin ang proposal ni Yoonsong sa isang meeting, kahit na kinokontra ito ng ibang miyembro ng team. Pagkatapos ng trabaho, magkasabay silang sumakay sa elevator. Napansin ni Yoonsong ang kanyang ubo at inalok siyang ihatid pa uwi. Habang nasa biyahe, napag-usapan nila ang nakaraan. 7 taon na silang hindi nagkikita. Inamin ni Yoonjin na akala niya ay nakalimutan na siya nito dahil bihira itong bumati sa kanya sa opisina. Tinanong ni Yoonsong kung nadismaya ba siya rito, ngunit hindi siya nakasagot. Bagamat magalang ang kanyang ngiti, lihim na natuwa si Yoonsong sa muli nilang pagkikita. 7 taon na ang nakalipas. Nais niya sana itong ligawan ng seryoso, ngunit pinaghiwalay sila ng pagkakataon. Nang gabing iyon, dahil sa wakas ay may mainit na tubig na ulit, nag-enjoy si
Yunjin sa komportabling paliligo. Pagkatapos, nagbahagi sila ni Taeyong ng isang malaking bote ng grape wine. Pareho nilang napagkasunduan na pagkatapos ng isang buwan, maghihiwalay sila ng landas at iiwas sa anumang komplikasyon. Ngunit kinabukasan, nagising sila sa matinding gulat, magkatabi sa iisang kama. Habang unti-unting bumabalik ang alaala ng nagdaang gabi, napatingin sila sa isa't isa na puno ng hindi makapaniwala. Samantala, nang magising sina Yunjin at Taeyong sa iisang kama, parehong natulala habang unti-unting naaalala ang mga nangyari kagabi. Puno ng mga bakanting bote ng alak ang mesa sa sala. Doon lamang nila napagtanto na higit pa sa isang bote ang kanilang nainom. Matapos ang matinding inuman, ipinagyabang ni Taeyong ang kanyang kakayahan sa photography, habang si Yunjin naman ay umiiyak na inamin kung gaano niya namimiss ang kanyang kapatid. Sa kanilang kalasingan, nauwi sila sa paghiga ng magkatabi. Bahagyang natanggal ang kanilang mga damit at nagyakapan para sa aliw. Nang maalala ang kanilang ginawa, agad silang nagkasundo. Hinding-hindi na sila muling iinom. Ngunit mula noon, naging kakaiba at ilang ang kanilang relasyon. Para bang bigla nilang napagtanto na sa kabila ng kanilang araw-araw na pagtatalo, isa lamang silang malungkot na lalaki at babae na magkasamang nakatira sa iisang bubong. Naikwento ni Yunjin sa kanyang matalik na kaibigan ang muntik ng mangyari. Labis itong natuwa, isang gabi lang. At alak, kayang baguhin ang lahat, sabi nito. Pagkatapos diretsahan nitong tinanong, nakikita mo na ba si Taeyong bilang isang lalaki? Agad itong itinanggi ni Yunjin, ngunit ang kanyang reaksyon ay halatang kabado. Ganito rin si Taeyong, inaasar siya ng kanyang kaibigan. Magkasama sila sa iisang bahay, iisang shampoo ang gamit, at iisang hangin ang nilalangha. Paanong walang mabubuong damdamin? Paulit-ulit itong tinanggihan ni Taeyong, ngunit nang tanungin kung maganda ba si Yunjin, bigla siyang napatuwid. Hindi niya yon kailanman seryosong naisip noon. Sa bahay, matapos maligo, tumitig si Yunjin sa salamin at pinaalalahanan ng sarili na manatiling rasyonal. Maya-maya, pumasok si Taeyong sa banyo upang maligo. Biglang kumatok si Yunjin at nagtanong kung maaari siyang pumasok. Natigilan si Taeyong. Hubad siya. Pagkatapos, siya naman ay tumayo sa harap ng salamin at pinagsabihan ng sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Doon niya napansin na aksidenteng naiwan ni Yunjin ang kanyang underwear sa loob. Kalaunan, nagmadali itong kunin iyon at pareho silang umiwas ng tingin. Halatang naiilang. Binuksan ni Yunjin ang bintana upang papasukin ang sariwang hangin. Dahan-dahang humaplos ang simoy sa kanila at sa isang iglap, napatingin si Taeyong sa kanya. Para bang nabidhani sa kanyang kagandahan. Sa kanyang paningin, napakaganda ni Yunjin. Ganito rin ang naramdaman ni Yunjin nang i-roll up ni Taeyong ang kanyang manggas at bahagyang lumitaw ang matitipunong braso nito. Sa sandaling iyon, tila hindi maikakailang may kakaibang dating ito. Samantala sa kumpanya, nakapaghanda na si Team Leader Yunsong ng detalyadong marketing data at analysis. Kontento sa mga paghahanda, inatasan niya si Yunjin na gumawa ng proposal. Dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang unang pag-ibig, agad itong pumayag si Yunjin ng walang pag-aalinlangan. Isang gabi, habang inilalabas ni Taeyong ang basura kasama si Wooju, nakasalubong nila ang kapitbahay na minsang nakasira ng water heater. Sakto namang dumating si Yunjin mula sa trabaho at pabirong tinawag siya ng kapitbahay na darling ni Taeyong. Naguluhan si Yunjin. Ang ina ng kapitbahay ay mabait na nagsabi na maaari silang humingi ng tulong anumang oras. Pagdating sa bahay, tumawag si Yunsong kay Yunjin upang pag-usapan ang proposal. Maingay si Wooju sa background at si Taeyong pa nga ay nakadagdag pa sa ingay. Narinig lahat iyon ni Yunsong. Agad na nagsinungaling si Yunjin at sinabing telebisyon lamang iyon. Determinado siyang mapabilib si Yunsong, kaya't nagpa siya siyang ibibuhos ang buong oras at lakas sa proyekto. Hinawakan niya ang kamay ni Taeyong at taimtim na nakiusap na siya muna ang mag-alaga kay Wooju habang siya ay mag-o-overtime. Sa tapat ng kanyang seryosong tingin, hindi makatagi si Taeyong habang nagpapatuloy ang proyekto. Gabi-gabi nang nagtatrabaho si Yunjin. Minsan, tahimik siyang inaabutan ni Taeyong ng inumin. Kapag umuwi siyang pagod na pagod, madalas ay agad siyang nakakatulog. Maingat siyang kinukumutan ni Taeyong at inaayos sa mga nagkalat niyang papeles. Habang naglilinis, nakita niya ang mga lumang larawan ni Yunjin noong kolehiyo, pati ang mga notes na isinulat nito upang palakasin ang sarili. Sa pagkakita kung gaano siya kasipag at kaseryoso, may kung anong kumirot sa puso ni Taeyong. Sa ilalim ng kama, may nakita siyang glow-in-the-dark na star sticker. Naalala niya ang gabing ikinuwento ito ni Yunjin habang lasing. Noong bata pa siya, nakatira sila ng kanyang kapatid sa isang mamasa-masang basement na puno ng amag. Upang matakpan ang mga mantsa sa kisame, tinakpan iyon ng kanyang kapatid ng mga kumikinang na bituin. Tuwing nalulungkot si Yunjin, ipinagluluto siya nito ng corn pancakes upang aliwin. Sa pag-alala sa kabutihan ng kanyang kapatid, lalo niyang pinagsisihan ang masasakit na salitang minsan niyang nasabi. Nang gabing iyon, marahang tinapik ni Taeyong ang kanyang likod habang siya'y natutulog. Kinabukasan ng gabi, nagpa siyang ipagluto siya ng paborito nitong corn pancakes. Natapos niya itong ihanda, ngunit na-late si Yunjin dahil sa overtime. Nang makita niya ang ulan sa labas at ang unti-unting lumalamig na pancakes, kumuha si Taeyong ng payong at nagtungo sa bus stop. Kahit pa sinasabi niya kay Wooju na ginagawa lang niya iyon dahil sa humanitarian concern. Ngunit bago pa dumating si Yunjin, may isang makintab na sasakyang huminto. Isang gwapo at maayos manamit na lalaki ang bumaba. Hindi makapaniwala si Taeyong nang makita niyang bumaba si Yunjin mula sa kotse. Si Yunsong ang naghatid sa kanya pauwi. Habang pinagmamasdan ang magaan nilang pag-uusap, nakaramdam si Taeyong ng kakaibang inis. Nang makapasok si Yunjin at makita siyang naghihintay na may dalang pancakes, nakaramdam siya ng konsensya. Nang matikman niya ito, napansin niyang maingat pang dinagdagan ni Taeyong ng mais. Naantig siya, kaya kalaunan ay bumili siya ng isang fashion magazine na tampok
tampok si Taeyong kasama ang isang photographer at pinuri ang kanyang talento. Sakto namang tumawag ang photographer kay Taeyong, humanga sa kanyang kakayahan at inimbitahan siyang tumulong sa isang shoot. Nag-alinlangan si Taeyong, hindi sigurado kung nais pa ba niyang bumalik sa photography. Ngunit mariing hinikayat siya ni Yoonjin. Pinaalalahanan siya tungkol sa kamerang minsan niyang itinapon, ngunit kinuha rin muli. Sinabi niyang sa pagharap lamang dito muling malalaman kung talagang kaya niya itong talikuran. Nantig ang kanyang damdamin sa mga salita ni Yoonjin. Matapos ang mahabang pag-iisip, pinanggap ni Taeyong ang alok. Nang gabing iyon, nangako si Yoonjin na uuwi siya ng maaga. Ngunit bago pa siya makaalis, niyaya siya ni Yoonsong na lumabas upang pag-usapan ang trabaho. Tumawag si Yoonjin kay Taeyong upang humingi ng paumanhin. Dahil wala siyang ibang magawa, isinama ni Taeyong si Wooju sa studio. Samantala, sina Yoonjin at Yoonsong ay nagtulungan sa isang conference room ng hotel. Naalala nila ang mga gabing magdamag silang gising noong kolehiyo. Inamin ni Yoonsong na hindi niya iyon ginawa para sa scholarship, gusto lang niyang makasama siya. Nang marinig iyon, bahagyang nayanig ang puso ni Yoonjin. Sa studio naman, hindi inaasahang nasugatan si Wooju habang nagaganap ang shoot. Agad siyang dinala ni Taeyong sa ospital. Dahil kailangan ng guardian, paulit-ulit niyang tinawagan si Yoonjin. Matapos ang mahigit 10 tawag, sa wakas ay sumagot din siya. Mabuti na lang, naging stable ang kalagayan ni Wooju. Humingi ng paumanhin si Yoonjin at ipinaliwanag na nalulunod siya sa trabaho. Dahil sa inis, nakapagsalita si Taeyong ng masasakit na salita. Ipinaalala niyang isa lamang siyang pansamantalang nakikitira, samantalang si Yoonjin ang legal na tagapag-alaga ni Wooju. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ng bata. Pinagsisihan ni Taeyong ang kanyang sinabi at bumili ng mainit na lugaw bilang paghingi ng tawad. Pagbalik nila sa bahay, tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Yoonjin ng pinto, laking gulat niya nang makita si Yoonsong. Mas ikinagulat pa niya nang sabihin nitong siya ang may-ari ng bahay. Samantala, may isang hindi inaasahang bisita sa pintuan ni Yoonjin, ang team leader na si Yoonsong. Sa kanyang pagkabigla, kalmadong ipinahayag ni Yoonsong na siya ang may-ari ng bahay. Nataranta si Yoonjin, agad niyang itinulak si Taeyong papasok sa silid. Kinuha si Wooju at dali-daling inayos ang mga laruan sa sala. Matapos lamang maayos ang lahat, sa kanya maayos na pinapasok si Yoonsong. Nagulat din si Yoonsong nang malaman na doon nakatira si Yoonjin. Samantala, bahagyang binuksan ni Taeyong ang pinto at narinig si Yoonjin na tinatawag si Yoonsong bilang senior. Bigla niyang naalala kung gaano kadalas banggitin ni Yoonjin ang senior na iyon at doon niya napagtanto, ito ang hindi malilimutang unang pag-ibig na tinutukoy niya. Habang nakaupo si Yoonsong sa sala, walang malay niyang pinulot ang laruang kuneho ni Wooju. Sa eksaktong sandaling iyon, tumakbo si Wooju palabas at hiniling na ibalik ang kanyang laruan. Sinundan siya ni Taeyong ngunit nadulas at bumagsak mismo sa harap ni Yoonsong. Mukhang gusgusin at magulo. Sa hiya, agad hinila ni Yoonjin si Yoonsong palabas at ipinaliwanag ang relasyon niya kina Wooju at Taeyong. Sa halip na punahin siya, mahinahong tinanong ni Yoonsong kung sobra na ba ang kanyang pagpapagod sa sarili. Pagbalik sa loob, humingi ng paumanhin si Yoonjin kay Taeyong dahil itinago niya ito. Ngunit nananatiling tampo si Taeyong. Sinabi niyang masyado niyang pinapahalagahan ang kanyang unang pag-ibig. Para sa kanya, tila ikinahihiya ni Yoonjin na malaman ni Yoonsong na siya ay nagpapalaki ng bata at nakikitira kasama ang kanyang bayaw. Sinubukan magpaliwanag ni Yoonjin, ngunit ayaw makinig ni Taeyong at lalo lamang lumala ang kanilang pagtatalo. Kalaunan, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na bagamat itinago nga ni Yoonjin si Taeyong, tila sobra naman ang galit nito. Pinaghinalaan niyang mula pa noong gabing magkatabi sila sa kama. Maaaring may nabuo ng damdamin si Taeyong. Agad itong itinanggi ni Yoonjin. Sa kanyang puso, iginigit niyang si Yoonsong pa rin ang mahalaga sa kanya. Sa trabaho, hindi na halos makatingin si Yoonjin kay Yoonsong. Maingat siyang magsalita, natatakot na may maling masabi. Samantala, ibinubuhos ni Taeyong ang kanyang sama ng loob sa dalawang malalapit na kaibigan habang tinutulungan siyang maglinis ng bahay. Sinabi niyang palagi siyang naiirita kay Yoonjin, lalo na ngayong araw na biglang sumulpot ang unang pag-ibig nito sa kanilang pintuan. Kasabay nito, opisyal na kinuha ng kilalang photographer na si Amy Chu si Taeyong bilang kanyang assistant. Ipinakita nito ang mga larawan na kamakailan niyang kinunan, mga litrato ni Wooju at Yoonjin. Napansin ni Amy Chu na puno ng init at pagmamahal ang mga larawang iyon. Kahit igiit ni Taeyong na magkamag-anak lamang siya ni Yoonjin, paalala ni Amy Chu na hindi nagsisinungaling ang kamera. Anumang damdamin ang naramdaman niya habang pinipindot ang shutter, ay malinaw na nakikita sa mga larawan. Nanatili sa isip ni Taeyong ang mga salitang iyon. Kalaunan, pauwi na sila nang anyayahan si Yoonjin ng kapitbahay na sumama sa camping kasama si Wooju. Sa pag-aakalang makabubuti ito sa bata, agad siyang pumayag. Nang gabing iyon, kumatok si Yoonjin sa pinto ni Taeyong at niyaya itong sumama. Dahil kailangan din niya ng paraan upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila, agad itong pumayag. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, dumating sila sa campsite kasama ang mga kapitbahay. Unang beses ni Taeyong ang mag-camping at nahirapan siyang mag-set up ng tent. Habang kinakalap niya ang lakas ng loob upang humingi ng paumanhin sa kanilang pagtatalo, bigla siyang naantala ni Wooju na nangangailangan ng diaper change. Napabuntong hininga namang si Taeyong sa perpektong timing ng bata. Kalaunan, may batang kapitbahay na humiling kay Taeyong na kunan siya ng litrato. Ngunit habang inaangat niya ang kamera, kusang pumasok sa frame sina Yoonjin at Wooju at sila ang naging tunay na sentro ng kanyang lente. Habang nagpapahinga, napansin ni Taeyong ang tumutunog na telepono ni Yoonjin sa loob ng tent. Si Yoonsong ang tumatawag. Habang inaabot niya ito kay Yoonjin, narinig niyang pabirong tinawag siya ng isang kapitbahay bilang boyfriend ni Yoonjin. Agad itong itinanggi ni Yoonjin, mariing sinabing wala ni katiting na kinalaman si Taeyong sa salitang iyon. Nagreklamo pa siya na palagi silang nagbabanggaan at malapit na rin naman itong umalis sa bahay. Nang marinig iyon, tahimik na lumayo si Taeyong, nasaktan. Kinahapunan, habang nag-i-enjoy ang lahat sa barbecue, nagdala si Yoonjin ng pagkain sa tent at niyaya si Taeyong na kumain. Ngunit dahil nagtatampo pa, aksidente niyang natabig ang plato mula sa kamay ni Yoonjin.
Yunjin. Ngayon, si Yunjin naman ang nasaktan at nalito sa bigla nitong paglamig. Kalaunan, habang naglalakad mag-isa si Yunjin sa isang landas na napapalibutan ng mga puno, tumawag si Yunsong upang paalalahanan siyang tingnan ang kanyang email. Dahil sa ingay sa paligid, hindi niya ito marinig ng maayos kaya napalalim siya sa gubat. Nang lumubog ang araw at hindi pa siya nakakabalik, nag-alala ang mga kapitbahay. Nagkunwaring walang pakialam si Taeyong hanggang sa pagalitan siya ng mga kapitbahay at ibunyag ang isang bagay na hindi niya narinig kanina. Matapos magreklamo tungkol sa kanya, inamin pala ni Yunjin na hindi naman talaga niya gustong umalis si Taeyong. Noong una, nahirapan siya rito. Ngunit kalaunan napagtanto niyang hindi lang ito marunong magpahayag ng damdamin. Sa totoo lang, maalaga at mabait ito kay Wooju. Natatakot siya na kapag umalis ito, tuluyan na itong mawawala sa kanilang buhay. Nang marinig iyon, agad na tumakbo si Taeyong papasok sa gubat upang hanapin siya. Matapos siyang paulit-ulit na tawagin, sa wakas ay narinig niya ang kanyang boses. Naligaw si Yunjin at nasugatan ang kanyang paa. Habang kumukulog at nagsisimula ang malakas na ulan, inalalayan siya ni Taeyong papunta sa isang maliit na abandonadong kubo. Doon, maingat niyang sinuri ang sugat nito. Sa madilim na liwanag, nagtagpo ang kanilang mga mata at may kung anong hindi masabi na dumaan sa pagitan nila. Mahinang nagpasalamat si Yunjin. Inamin niyang nang siya'y nawawala at natatakot, ang marinig ang boses ni Taeyong ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang mas umaasa siya rito kaysa sa inaakala niya. Nang mapansin niya ang basang balikat ni Taeyong, naalala niyang ayaw nito sa ulan. Ipinaliwanag ni Taeyong na hindi ang ulan ang ayaw niya, kundi ang mga alaala na dala nito, mga alaala ng isang taong hindi na niya muling makikita. Naunawaan ni Yunjin na ang tinutukoy niya ay ang kanyang kapatid. Sa pagdama sa lungkot na dala nito, nangako si Yunjin. Mula ngayon, sa tuwing wala siyang payong sa maulan na araw, maaari niya itong tawagan. Ang pangakong iyon ay may malalim na naantig sa puso ni Taeyong. Pagkatapos ng camping, umuwi sila kasama si Wooju. Hindi inaasahan, naghihintay si Yunsong sa entrada ng kanilang tirahan, nag-aalala dahil bigla na lamang natapos ang tawag ni Yunjin. Nang malaman niyang nadulas ito, iginiit niyang dalhin siya sa ospital. Bilang pasasalamat, pumayag si Yunjin na makipag-dinner sa kanya kinabukasan. Sa bahay, tahimik na naghanda si Taeyong ng ointment para sa kanyang sugat. Ang makita ang pakikitungo niya kay Yunsong ay nagdulot ng kakaibang bigat sa kanyang damdamin. Kinabukasan, lumabas si Yunjin kasama si Wooju upang makipagkita kay Yunsong. Bago siya umalis, napansin niyang sinisipon si Taeyong dahil sa ulan. Kahit nag-aalala siya, binalewala lamang ito ni Taeyong at pinayuhan siyang umalis na. Sa tanghalian, maingat na umorder si Yunsong ng pagkain para kay Wooju. Nabanggit niyang tila iniiwasan siya ni Yunjin sa trabaho at hiniling na tratuhin siya gaya ng dati, hindi bilang nakakataas, kundi bilang senior na minsan niyang nakilala. Samantala sa bahay, nakatanggap si Taeyong ng larawan mula sa batang kapitbahay, ang kuha niya noong camping. Nang makita si Yunjin sa larawang iyon at maalala ang pangako nito sa ulan, uminit ang kanyang puso. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo pang lumala ang kanyang lagnat. Sa kanyang malabong kamalayan, naalala niya ang lungkot ng pagiging iniwan. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Yunjin na tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Habang nakatingin sa kanya, hindi na napigilan ni Taeyong ang kanyang damdamin. Sa wakas, umamin siya. Samantala, si Yunjin ay nahaharap sa dalawang pagtatapat at lubos na naguguluhan ang kanyang puso. Noong nakaraang gabi, sa wakas ay inamin ni Taeyong ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang si Yunjin ang unang taong hindi kailanman nagbigay sa kanya ng pagkadismaya. Sa harap ng ganoong katapat na damdamin, tuluyang nataranta si Yunjin. Mabuti na lamang at may kumatok sa pinto, isang perpektong dahilan upang makaiwas siya. Ang kapitbahay iyon na nagdala ng mga ulam. Habang nag-uusap sila, nabanggit ng kapitbahay na nalaman na raw ng lahat na hindi magkasintahan sina Yunjin at Taeyong, kundi magkamag-anak lamang. Ang dati ng ilang na sitwasyon ay lalo pang naging mabigat. Agad na pinauwi ni Yunjin ang kapitbahay. Sa loob ng bahay, tumayo si Taeyong sa harap ng salamin. Biglang naging mulat sa kanyang itsura tuwing kaharap si Yunjin. Kinabukasan, nadatnan niya sina Yunjin at Wooju na natutulog sa sofa. Tahimik niyang isinara ang kurtina at maingat silang kinumutan. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang nangyari noong nakaraang gabi. Kung paano umuwi si Yunjin upang alagaan siya habang may sakit, at marahang hinaplos ang dulo ng kanyang ilong. Ngayon, hindi niya na malayang hinawakan niya rin ang parehong bahagi ng kanyang mukha habang lumalambot ang kanyang tingin. Nang muntik nang mapaso si Yunjin sa mainit na lugaw, agad siyang inabutan ni Taeyong ng tubig. Dahil nahihiya pa rin sa kanyang pagtatapat, halos hindi siya uminom at dali-daling umalis. Bago pumasok sa trabaho, nakatanggap si Yunjin ng tawag. May bakanting slot sa kindergarten. Maaari nang magsimula agad si Wooju. Agad niyang minensahe si Taeyong at pinaalalahan ng dalhin ng bata. Sa kindergarten, habang pinupunan ang registration form, napahinto si Taeyong sa salitang guardian. Bahagyang nagbago ang kanyang tingin, may lungkot at lambing. Pumasok sa isip niya ang alaala ng paghihintay niya sa kanyang kapatid. Sa gitna ng malakas na ulan, lumuhod siya at marahang sinabihan si Wooju na magpakabait at nangakong susunduin siya ni Tita Yunjin mamaya. Masunuring niyakap siya ni Wooju. Sa sandaling iyon, tila natunaw ang puso ni Taeyong. Matapos maayos ang bata, ipinadala niya kay Yunjin ang kanyang daily parenting report. Ngunit nagkamali siya ng attach at napasama ang kanyang selfie. Nang makita ni Yunjin ang maingat niyang kuha, muli siyang kinabahan. Walang awang inasar siya ng kanyang matalik na kaibigan. Umamin na siya. Ano ang nararamdaman mo? Tanong nito. Napuno ang isip ni Yunjin ng mga alaala kung paano palaging nandyan si Taeyong sa tuwing kailangan niya. Sa kabila ng kanyang pagiging mataray sa labas, tapat siya at tahimik na maalaga. Hikayat siya ng kaibigan na tingnan si Taeyong bilang isang lalaki, hindi lamang bilang bayaw. Agad itong itinanggi ni Yunjin, iginiit na wala siyang espesyal na nararamdaman para kanino man. Samantala, patuloy namang nililigawan siya ni Yunsong. Sa tuwing may pahinga, binibilhan siya nito ng mga espesyal na inumin. Ang parehong
bango-bahong recipe na paborito niya noong kolehiyo. Inamin pa nito na nanatili siyang single matapos niyang makaligtaan ng pagkakataon sa kanya noon. Taos-pusong pinuri ito ni Yoonjin sa kanyang paningin, gwapo, matalino at mabait si Yoonsong. Sa mga salitang iyon, lumiwanag ang mukha ni Yoonsong. Matapos sunduin si Wooju sa kindergarten at mabasa ang magagandang feedback ng guro, umuwi si Yoonjin. Ngunit nanatili pa rin ang ilang sa pagitan nila ni Taeyong. Pareho silang nag-uusap ng alanganin. Nagsasabi na ng mga salitang hindi naman nila tunay na ibig sabihin. Kahit si Wooju ay napapakurap sa kakaibang atmosfera. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Taeyong. Tapos na ang renovation ng kanyang bagong apartment. Maaari na niya itong tingnan at lipatan agad. Nang makita ang marka sa kalendaryo, napagtanto niyang halos isang buwan na ang lumipas. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi kay Yoonjin na seryoso ang kanyang pagtatapat. Ngunit ayaw niya itong pilitin. Nais niyang bumalik sila sa pagiging komportable sa isa't isa. Nagpasalamat si Yoonjin at unti-unting inayos ang kanyang pakikitungo. Dahan-dahang bumalik sa normal ang kanilang usapan. Nasasanay na rin si Taeyong sa mga ugali ni Yoonjin. Tuwing umaga, agad niyang natutukoy kung saan ito naiwan ang wallet o telepono. Isang araw, matapos umalis si Yoonjin papasok sa trabaho, nalaman ni Taeyong na may magnanakaw na target ang mga babaeng mag-isang nakatira sa kanilang lugar. Agad niya itong minensahe at sinabing umuwi ng maaga. Nang bisitahin niya ang kanyang inayos na apartment, sinadya niyang maghanap ng mali. Pinuna ang wallpaper, ang tiles, at kung ano-ano pa, para lamang maantala ang kanyang paglipat. Naiinis na ang mga manggagawa, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo. Kinagabihan, nag-aalala para sa kanya. Naghintay si Yoonjin malapit sa entrada ng kanilang tirahan. Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib sa takot. Sa sandaling halos mataranta na siya, biglang sumulpot si Taeyong sa kanto. Agad na napalitan ng ginhawa ang kanyang mukha. Matapos marinig ang nangyari, gumawa sila ng pinky promise. Kung may mangyari ulit na ganoon, kailangan niya itong tawagan agad. Upang manatiling kasama siya, nagsinungaling si Taeyong. Sinabi niyang hindi pa maaaring tirahan ang bagong apartment dahil sa mga problema sa renovation. Walang pagdududa, naniwala si Yoonjin at pumayag na manatili siya. Binilhan pa niya ito ng pepper spray at ipinakita kung paano gamitin, pero sa katangahan, siya mismo ang napagsprayan sa mata. Agad siyang tinulungan ni Yoonjin na hugasan iyon, pero nakatutok lang ang atensyon ni Taeyong sa kanya. Para sa kanya, para bang nagliliwanag si Yoonjin. Nang muntik itong madulas palabas ng banyo, agad niya itong nasalo. Sabay na kumabog ang kanilang mga puso. Kalaunan, sa isang collaboration ng kumpanya, dumating ang visual team at ang photography assistant ay si Taeyong pala. Muling umingay ang chismis sa opisina dahil marami pa rin ang naniniwalang magkasintahan sila. Hindi ito itinanggi ni Taeyong, pero agad namang dumistansya si Yoonjin. Bahagyang nagselos si Yoonsong at pinuna ang pagiging hindi profesional ni Taeyong. Gumanti si Taeyong sa pamamagitan ng pagdiin kung gaano siya kalapit kay Yoonjin. Bilang tugon, kaswal na pinunasan ni Yoonsong ang pagkain sa labi ni Yoonjin sa harap niya. Hindi rin nagpatalo si Taeyong at diretsahang tinanong si Yoonjin kung naging sobra ba siya noong nakaraang gabi. Lalong naging halata ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Kalaunan, hinila ng asawa ng photographer si Taeyong sa tabi at pinayuhan siyang huwag sayangin ang tamang oras sa pag-ibig dahil ang pag-aalinlangan ay maaaring mauwi sa pagsisisi, tulad ng nangyari sa sarili nitong bigong pagsasama. Kinagabihan, inimbitahan ni Yoonsong si Yoonjin na manood ng romantic fireworks display. Tinutupad ang pangakong ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Noon, matapos siya magtapat ng damdamin, tumakbo palayo si Yoonjin. Inamin niya ngayon na alam niyang mayaman ang pamilya ni Yoonsong habang siya ay mahirap. Dahil sa kanyang pride, pinili niyang umatras noon. Matapos ang fireworks, hinatid siya ni Yoonsong pauwi. Samantala, nasa studio pa rin si Taeyong. Pagbalik ni Yoonjin, nagulat siya nang makitang bukas ang pinto at magulo ang buong bahay. Parang may nakapasok na magnanakaw. Natakot si Yoonjin at nagatubiling pumasok, pero agad umakyat si Yoonsong sa itaas. Nang bumukas ang ilaw, may isang kakaibang lalaking nasa gitna ng bahay. Sa gulat ni Yoonjin, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang ama ni Taeyong. Sa sandaling iyon, nagmamadaling umuwi si Taeyong matapos marinig ang nangyari. Nang ipaliwanag ni Yoonjin ang pagkakakilanlan ng lalaki, bigla itong napaiyak. Pinagsisisihang huli na ang kanyang pagdating. Lumipas na ang maraming taon. Sa harap ng estrangherong ama, magulo ang damdamin ni Taeyong. Nang tanungin siya kung paano siya nabuhay sa mga nakaraang taon, tumanggi siyang sumagot. Sa halip, tinanong niya ang tunay na pakay ng kanyang ama. Nang makumpirmang wala itong ibang intensyon, malamig niyang pinaalala na wala na silang relasyon na maaaring magbalikan at magbaliktanaw. Sa huli, umalis ang kanyang ama ng may lungkot. Ngunit hindi iyon ang laman ng isip ni Taeyong, kundi si Yoonjin. Nang mapansin niyang nagasgas ang palad nito sa kaguluhan, maingat niya itong nilagyan ng gamot. Higit pa sa bigla ang pagbabalik ng kanyang ama, mas inaalala niya kung natakot ba ito. Gayunpaman, bumalik ang masasakit na alaala. Noong bata pa si Taeyong, iniwan siya ng kanyang ama habang tinutugis ng makapangyarihang mga kaaway at ginawa siyang sakripisyo para makaligtas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit na dulot nito. Kinabukasan, muling nakipagkita si Taeyong sa kanyang ama, hindi para makipag-ayos, kundi para balaan itong huwag na muling magpakita ng walang paanyaya. Nakiusap ang kanyang ama ng isa pang pagkakataon at hayagang humingi ng tawad. Handang bumawi kahit huli na, ngunit hindi ito tinanggap ni Taeyong. Hindi niya kayang buuin muli ang isang pamilya kasama ang taong minsang iniwan siya. Samantala, sinundo ni Yoonjin si Wooju mula sa kindergarten at doon nila nakita si Yoonsong na dumating sakay ng kanyang sasakyan. Hinatid niya sila pauwi
at biglang nagmungkahing umakyat sa itaas. Bilang landlord, kalmado niyang pinalitan ang mga kandado para masiguro ang kaligtasan ni Yunjin. Habang kumukuha ito ng mga gamit, lumapit siya upang tumulong. Dahil sa lapit nila, nabuo ang isang banayad ngunit kapansin-pansing tensyon hanggang sa dumating si Taeyong. Agad nagbago ang atmosfera. Nagpalitan ng dalawang lalaki ng magagalang, ngunit may halong kompetisyon na mga salita. Bago umalis, mariing sinabi ni Yunsong kay Taeyong na kung may mangyari kay Yunjin, kailangan niya itong ipaalam agad. Matalim na sumagot si Taeyong na hindi kailangang mag-alala ni Yunsong sa kaligtasan ni Yunjin. Ngunit may huling banat si Yunsong. Binalaan niyang huwag hayaang magdala ng panganib ang ama ni Taeyong sa buhay ni Yunjin. Dahil doon, natahimik si Taeyong. Kalaunan, ibinahagi ni Taeyong sa kanyang mga kaibigan ang biglaang pagbabalik ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay wala siyang kinabibilangang lugar. Parang wala siyang matatawag na tahanan sa mundong ito. Ngunit mula nang pumasok sa buhay niya sina Yunjin at Wooju, ngayon lang niya naranasan ang init at saya ng isang tahanan. Sa kabila ng babala, muling bumalik ang kanyang ama sa kanilang lugar makalipas ang ilang araw. Kahit tanawin lang sila mula sa malayo, tila sapat na iyon para sa kanya. Isang hapon, nagkita sila ni Yunjin habang sinusundo nito si Wooju. Matapos magatubili, pinayagan ni Yunjin ang matanda na sanadaling kargahin ang kanyang apo. Inamin ng matanda ang kanyang pagsisisi at pangungulila. Marahang inalo siya ni Yunjin. Naniniwalang ang mga damdaming matagal na nang inilibing ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Nang malaman ni Taeyong ang tungkol sa pagkikita nila, nagalit siya. Hindi niya matanggap na ipinagtatanggol ni Yunjin ang kanyang ama. Sa kanyang paningin, siya ang iniwan at nasaktan. Akala niya, kahit papaano, kakampi niya si Yunjin ng buong buo. Sa trabaho naman, kinaharap ni Yunjin ang sarili niyang krisis. Napili ang proyekto ng kanyang team bilang pangunahing plano ng kumpanya para sa taon. Ngunit bigla, naglabas ang kalabang kumpanya ng halos kaparehong proposal. Mabilis kumalat ang chismis. Inakusahan si Yunjin na siya ang naglabas ng kumpidensyal na impormasyon. May ilan pang nagpapahiwatig na nakuha lamang niya ang kanyang posisyon dahil sa pabor ni Yunsong. Dahil hindi niya mapatunayan ang kanyang inosensya, tahimik na lumuha si Yunjin. Napansin ito ni Yunsong at inabot sa kanya ang panyo. Hinihikayat siyang huwag magpanggap na matatag sa harap niya. Dahil sa suporta niya, lalo pang tumibay ang loob ni Yunjin. Kinagabihan, pumunta si Taeyong sa kumpanya upang humingi ng tawad sa kanyang masasakit na salita noong nakaraang gabi. Samantala, nagpa siya ang pamunuan na magsagawa ng internal proposal presentation upang labanan ang kalabang kumpanya. Inirekomenda ni Yunsong si Yunjin bilang presenter. Ngunit kinuwestiyon ng mga executive ang kanyang kakayahan. Ipinaglaban ni Yunsong ang patas na kompetisyon. Nang marinig ni Yunjin na nag-English na ang mga nakatataas, buong kumpiyansa niyang tinanggap ang hamon. Nang gabing iyon, hinatid siya ni Yunsong pauwi at inalok na siya mismo ang tutulong sa paghahanda. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Yunjin. Gusto niyang magtagumpay sa sarili niyang kakayahan. Habang nag-uusap sila sa labas ng apartment, dumating si Taeyong kasama si Wooju. Nang makita niyang muli si Yunsong na naghahatid kay Yunjin, agad nagdilim ang kanyang muka. Hindi inaasahan. Hayagang nagtapat si Yunsong sa harap niya at inaya si Yunjin na makipag-date pagkatapos ng presentation. Lalong tumindi ang tensyon. Pagkaalis ni Yunsong, diretsahang tinanong ni Taeyong si Yunjin kung may nararamdaman pa ba siya para sa kanyang unang pag-ibig at kung nakalimutan na ba nito ang kanyang pagtatapat. Hindi kinaya ni Yunjin ang bigat ng sitwasyon, kaya iniwasan niyang sumagot at pumasok na lang sa loob. Gabing-gabi na, hindi pa rin siya makatulog. Nahahati ang puso sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Yunsong ay maalaga. Inuunahan siyang balutan ng coat at pinupuno ang kanyang lalagyan ng candy. Si Taeyong naman ay ganoon din, tahimik, ngunit laging nasa tabi, sumusuporta ng walang salita. Nang malaman ni Taeyong ang mga chismis sa kumpanya ni Yunjin, nag-alab ang kanyang galit. Nagpasya siyang tulungan itong lumaban. Nagkataon na may photography job siya kasama ang mga modelong galing abroad, kaya inanyayahan niya si Yunjin sa studio. Sa halip na umasa lang sa teorya, nagsagawa sila ng live food tasting upang makakuha ng totoong reaksyon mula sa merkado. Dahil walang mag-aalaga kay Wooju, napilitan silang ipagkatiwala ito sa ama ni Taeyong. Nang makita niyang kasama ng kanyang ama ang kanyang anak, may kakaibang init na sumibol sa kanyang puso. Sa studio, nakakuha si Yunjin ng mahahalagang insight mula sa mga reaksyon ng mga modelo. Kalaunan, biglang umulan. Agad hinawakan ni Taeyong ang kanyang kamay at inakay siya sa masisilungan. Nagdikit muli ang kanilang mga kamay at mabilis itong binawi ni Yunjin. Nahihiya. Dati, ayaw ni Taeyong sa ulan, pero iba ang pakiramdam ng gabing iyon. Tahimik na sinabi ni Yunjin na anuman ang mangyari sa hinaharap, mananatili siyang nasa tabi niya. Kinabukasan, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Nagtagumpay siya sa internal presentation at natalo ang kalabang proposal. Sa sobrang saya, isinama ni Taeyong si Wooju upang bumili ng cake bilang selebrasyon. Ngunit bago pa niya ito masurpresa, nakita niyang nakatayo na si Yunsong sa tabi ni Yunjin sa gitna ng ulan, may hawak na payong para sa kanya habang muling nagtatapat ng damdamin. Samantala, muling lumitaw ang isang amang nawala sa loob ng 20 taon at nagsasabing miss na miss niya ang kanyang anak at nais bumawi sa mga kasalanan ng nakaraan. Ngunit sa likod ng tila mainit na muling pagkikita, may lihim na unti-unting lumilitaw. Matapos ang taus-pusong pagtatapat ni Yunsong, natulala si Yunjin. Para sa kanya, 7 taon nang hinihintay masabi ang mga salitang iyon. Para naman kay Yunjin, dumating iyon na parang isang biglaang bagyo. Sa bahay, naghihintay si Taeyong dala ang cake na maingat niyang pinili para ipagdiwang ang tagumpay ni Yunjin. Nang hindi ito umuwi, nag-aalala siyang tumawag at nalaman na may biglaang lakad ito. Sa sandaling mapagtanto niyang kasama nito si Yunsong, unti-unting bumigat ang kanyang loob. Sa hapunan, napansin ni Yunsong ang pag-aalinlangan ni Yunjin. Sa halip na pilitin siya, marahan niyang iminungkahi na mag-date sila ng 3 beses. Bigyan mo ako ng 3 pagkakataon, sabi niya. Umaasang sa paglipas ng oras ay mapapalapit siya rito. Nang ihatid niya ito pauwi, hiniling niya ang kanilang unang date. Matapos ang maikling pag-aatubili, pumayag si Yunjin. Nang gabing iyon, natulog si Taeyong sa tabi ni Wooju, habang si Yunjin naman ay gising pa rin, nababagabag sa pagtatapat
lahat ni Yunsong. Samantala, kumonsulta si Yunsong sa kanyang team. Nagtatakang bakit natural ang kilos ng babaeng gusto niya sa ibang lalaki. Ngunit nagiging mailap matapos ang kanyang pag-amin. Naglabas ng saloobin si Yunjin sa kanyang matalik na kaibigan. Bakit komportable siya kay Taeyong ngunit nagiging tensyonado kay Yunsong. Ipinaliwanag niya na kay Taeyong, nakita na nila ang isa't isa sa pinakamasamang kalagayan. Kaya niyang maging totoo at hindi perpekto sa harap nito. Ngunit si Yunsong ay parang perpekto. Kapag kasama niya ito, ang iniisip niya ay kung paano pa niya mapapabuti ang sarili. Pinayuhan siya ng kaibigan na huwag magmadali. Madalas, nauuna ang puso kaysa sa isip. Kinabukasan ng gabi, natuklasan ni Yunjin ang cake na binili ni Taeyong. Nakaramdam siya ng guilt dahil hindi siya agad nakauwi. Ngunit nang makita niyang masaya itong kinakain ni Yunjin, agad gumaan ang pakiramdam ni Taeyong. Matapos ang ilang subo, humingi pa siya ng instant noodles na niluto nito. Sa kanya lang siya ganap na nakakawala ng pag-iingat. Kinabukasan, sinundo ni Taeyong si Wooju at nadatna ng kanyang ama roon. Masayang nakikipaglaro ang bata sa kanyang lolo. Bago umalis, binigyan ng matanda si Taeyong ng isang kahon ng litse bilang panlaban sa sipon. Habang pinapanood niyang masayang kumakain si Wooju at naaalala ang tahimik na presensya ng kanyang ama, may init na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, may dumating na mga ahente ng insurance. Lumalabas na kumuha ng accident insurance ang kapatid ni Yunjin at ang kapatid ni Taeyong. Bilang pinakamalapit na kamag-anak, makakatanggap sila ng tig 100 milyong won. Ngunit imbes na ginhawa, matinding lungkot ang naramdaman ni Yunjin. Para sa kanya, paalala lamang ang pera na tuluyan nang wala ang kanyang kapatid. Natagpuan siya ni Taeyong sa ibaba at sinabing huwag pigilan ang kanyang pag-iyak. Sa wakas, bumigay siya at umiyak ng todo sa kanyang mga bisig. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yunjin ng mensahe mula kay Yunsong. Dumating na ang kanilang napagkasundo ang date. Dinala siya nito sa isang pavilion na may tanawing napakalawak. Nagbisikleta sila sa gitna ng namumulaklak na parang. Naghanda pa ito ng mga lutong bahay na pagkain. Tinanong ni Yunjin kung bakit pinili ng isang tulad niya ang magtrabaho sa isang food company. Ipinaliwanag ni Yunsong na ang pagkain ay may kakayahang magbukas ng mga alaala. Gusto niyang lumikha ng mga putahe na makakatulong sa mga tao na makalimot sa kanilang problema at makaramdam ng saya. Kinabukasan, nakatanggap si Yunjin ng magandang balita. Sa lahat ng contract employees, siya ang may pinakamataas na score para sa promotion. Halos sigurado na ang pagiging regular niya. Mas masaya pa si Taeyong kaysa sa kanya. Kinagabihan, nagdiwang sila kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Sa gitna ng hapunan, ibinunyag ng kaibigan na sa loob ng 10 taon, bihira niyang makitang malasing o umiyak si Yunjin sa harap niya. Nagulat si Taeyong dahil nagawa na iyon ni Yunjin sa harap niya. Pauwi, nang sumama ang pakiramdam ni Yunjin dahil sa sobrang bilis ng pagkain, pinindot ni Taeyong ang mga acupoint sa kanyang kamay at pinabilang siya pababa mula sa 10. Habang nagbibilang siya, hindi niya namalayang napapatitig na pala siya rito. Hindi niya napansin kung gaano nakalaki ang naibigay nitong ginhawa sa kanya. Bigla, nalaman nilang nagkaroon ng pantal si Wooju. Nang malaman na kumain ito ng strawberries, napag-alaman ng lolo na allergic ang bata, tulad ng kanyang ama noon. Dahil sa karanasan, agad itong nagbigay ng paunang lunas. Pagdating ni Taeyong at Yunjin, nadatna nilang ligtas si Wooju. Kalaunan, napansin ni Taeyong na naiwan ng kanyang ama ang pitaka nito. Sa loob ay may lumang larawan ng kanilang pamilya. Hinabol niya ang kanyang ama at tinanong kung bakit dala pa rin ito iyon. Sumagot ang kanyang ama na ang larawang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para tiisin ang hirap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasalamat si Taeyong sa kanya dahil sa pagprotekta kay Wooju. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Pumasok si Yunjin sa kanyang silid at inalok na samahan siyang magpuyat. Kinabukasan sa ospital, kinumpirma ng mga doktor na maayos ang kalagayan ni Wooju. Pagbalik sa kanilang lugar, muli nilang nakasalubong ang lolo at nakiusap ito kay Yunjin na tulungan siyang makipag-ayos kay Taeyong. Iminungkahi ni Yunjin na maghapunan silang magkasama. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon, nagsalo sa iisang mesa ang mag-ama. Tahimik na umalis si Yunjin upang bigyan sila ng espasyo. Hinarap ni Taeyong ang kanyang ama at humingi ng sagot. Bakit siya iniwan? Ipinaliwanag ng kanyang ama na minsan daw sinabi ng nakatatandang kapatid ni Taeyong na gusto nitong putulin ang ugnayan sa isang ama na walang silbi. Sa paniniwalang hindi siya gusto, nagpasya raw siyang umalis. Ngayon, puno ng pagsisisi, inalok niyang akuin ang responsibilidad kay Wooju kung bibigyan siya ng tiwala. Dahil dito, ibinigay ni Taeyong sa kanya ang doctor code. Ngunit nagsimulang magdudas si Yunjin. Naalala niya kung gaano kahalaga ang pamilya sa kanyang bayaw. May mali sa kwento. Hindi nagtagal, dumami pa ang kahina-hinalang pangyayari. Ibinunyag ng pulis na umamin ang magnanakaw sa lahat ng krimen, maliban sa pagpasok sa bahay ni Yunjin. Gayong sinabi ng ama ni Taeyong na nasaksihan niya yon. Sa opisina ng insurance, nalaman ni Yunjin na may isang lalaking nasa edad na nagpapakilalang tagapag-alaga niya ang paulit-ulit na tumatawag tungkol sa claim. Lalong tumindi ang kanyang hinala, ngunit hindi niya magawang sabihin kay Taeyong. Sa katotohanan, tama ang kanyang kutob. Hindi bumalik ang ama dahil sa pagmamahal, kundi para sa pera ng insurance. Isang umaga, pagod na pagod si Yunjin kaya nagpasya siyang bumalik muna sa bahay. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang ama ni Taeyong na palihim na pumasok at naghahalongkat sa loob ng silid. Tila may hinahanap at sa sandaling unti-unting lumilitaw ang malupit na katotohanan na ang pagtataksil ay nakatago sa anyo ng pagmamahal ng pamilya. Habang naghahalongkat sa silid, natagpuan niya ang opisyal na selyo na kailangan para sa claim. Ngunit sa mismong sandaling akala niyang magtatagumpay siya, biglang umuwi si Yunjin at nahuli siya sa akto. Agad na patunayan ang kanyang mga hinala. Nang kumprontahin, wala man lang siyang ipinakitang hiya. Sa halip, iginiit pa niyang dahil siya ang nagpalaki kay Taeyong, nararapat lang na sa kanya mapunta ang pera. Napagtanto ni Yunjin kung gaano siya kasakim, kaya galit niyang pinalayas ito. Sa galit, ibinato ng lalaki ang isang florera patungo sa kanya. Sa eksaktong sandaling iyon, sumugod si Taeyong at likas na pinrotektahan si Yunjin. Hinarangan ang panganib. Kalaunan,
sa istasyon ng pulis, nalaman ni Taeyong na may mahabang kasaysayan ng mga kasong pinansyal ang kanyang ama at kasalukuyang iniimbestigahan pa. Habang naroon siya, nilapitan siya ng isang pulis at nagpakilalang dating kasamahan ng kanyang nakatatandang kapatid. Inihayag ng pulis ang isang katotohanang matagal nang nakatago. 7 taon na ang nakalipas. Iniimbestigahan ng kanyang kapatid ang isang kaso ng panlilinlang at ang pangunahing suspek ay ang sarili nilang ama. Desidido itong pigilan, kaya buong sipag niyang tinipon ang ebidensya. Nang tanungin kung bakit ganoon siya katatag, simple lang ang sagot niya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahan-dahang nabunyag ang katotohanan. Mula pagkabata, ang kanilang ama ang sanhi ng walang katapusang paghihirap ng kanilang pamilya. Upang maprotektahan si Taeyong, minsan siyang ipinadala ng kanyang kapatid sa isang ampunan habang siya ang humarap sa problema. Umaasa siyang malulutas niya ang lahat nang hindi nadadamay si Taeyong. Sa paglipas ng mga taon, mag-isa niyang hinarap ang napakaraming pagsubok. Naniniwala siyang kung lalayo si Taeyong, kahit isa man lang sa kanila ang makakaranas ng maayos na buhay. Kahit lumaki na sila, hindi pa rin tumigil ang kanilang ama sa paglitaw at paghingi ng pera. Dahil dito, lalo pang pinili ng kapatid na ilayo si Taeyong sa gulo ng kanyang buhay. Matapos ikwento ang lahat, iniabot ng pulis kay Taeyong ang ilang lumang dokumento, mga record ng mga reklamong isinampa ng kanyang kapatid laban sa kanilang ama. Nang makita niya ang mga larawan na nagpapakita kung gaano nagdusa ang kanyang kapatid sa mga panahong iyon, napuno siya ng matinding lungkot. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Taeyong, pumasok siya sa silid ng kanyang yumaong kapatid. Doon, natagpuan niya ang isang scrapbook na iniwan nito. Sa loob ay napakaraming litrato. Bawat isa ay tahimik na nagtatala ng iba't ibang sandali ng buhay ni Taeyong. Doon lamang niya napagtanto na kahit magkalayo sila ng tirahan, matagal na pala siyang binabantayan ng kanyang kapatid mula sa malayo. Habang tinitingnan ang scrapbook, hindi na napigilan ni Taeyong ang kanyang pagluha. Ang kapatid na minsan niyang hindi naunawaan, siya pala ang tahimik na nagdala ng lahat ng pasanin. Kalaunan, habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, naalala ni Taeyong ang huling mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Isang babala na malapit nang makalaya ang kanilang ama. Dahil sa matinding guilt, sinimulan pa niyang sisihin ang sarili sa aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang kapatid at hipag. Napaisip siya kung may nagbago kaya kung sinagot niya ang tawag na iyon. Sa labas, marahang bumuhos ang ulan. Sa bahay naman, nakaupo si Wooju malapit sa pintuan, ayaw matulog at naghihintay sa pagbabalik ng Uncle Taeyong. Nang makita ito, labis na nag-alala si Yoonjin. Alam niyang dumaraan si Taeyong sa matinding pagsisisi at sakit. Kinabukasan, natanggap ni Yoonjin ang balita ng kanyang promotion. Ipinagdiwang ito ng kanyang mga katrabaho gamit ang cake na maingat na pinili ng kanilang team leader na si Yeonsong. Ngunit kahit nasa gitna ng selebrasyon, hindi mawala sa isip ni Yoonjin si Taeyong. Naisipan niya kung ang paghikayat niya rito na makipag-ayos sa kanyang ama ang naging dahilan ng lahat ng nangyari. Iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigan na sa halip na mag-alala mag-isa, mas mabuting kausapin niya ng tapat si Taeyong. Tutal, kahit magbayaw lamang sila, tila naging pamilya na rin naman sila sa isa't isa. Napansin din ni Yeonsong ang sugat sa braso ni Yoonjin at nag-alala. Matapos makipag-usap sa kaibigan nito, nalaman niya ang nangyari at kalaunan ay kinumpronta si Taeyong. Pinupuna ito dahil hinayaan nitong mapahamak si Yoonjin. Para kay Yeonsong, kung tunay na nagmamalasakit si Taeyong, hindi niya dapat inilalagay si Yoonjin sa ganoong mga sitwasyon. Kinagabihan, tahimik na nilapitan ni Yoonjin si Taeyong dala ang isang lata ng beer. Umupo siya sa tapat nito at sinabing kung kailangan niya ng makakausap, maaari siyang umasa sa kanya bilang pamilya. Ngunit mapait ang naging sagot ni Taeyong. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi na raw niya alam kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Sinubukan niyang muling magtiwala sa kanyang ama, pero sa huli, si Yoonjin pa ang nasaktan. Kinabukasan, umalis si Taeyong. Iniwan si Yoonjin na mag-isa sa pag-aalaga kay Wooju. Nagwala ang bata habang kumakain, tumangging kumain at itinapon pa ang mangkok nito. Sakto namang tumawag si Yeonsong at nalaman na mag-isa si Yoonjin kasama ang bata. Nag-alok siyang pumunta at tumulong. Pagdating niya, may dala siyang building blocks bilang regalo kay Wooju. Nang makita ang magulong mesa, kalmado siyang naghanda ng pagkain para kay Yoonjin upang makakain ito ng maayos. Kalaunan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa hapon, nakipaglaro siya kay Wooju. Nagpapalipad ng bula at sabay silang nagtatawanan. Sa tahimik na sandaling iyon, ibinahagi ni Yeonsong ang isang personal na kwento. Ampun siya. Bago niya tagpuan ang kanyang pamilya, lumaki siya sa isang ampunan at madalas alagaan ang mga mas batang bata. Doon niya natutunang magmalasakit sa iba. Tinitigan niya si Yoonjin nang may katapatan at sinabing nais niyang maipasa ang init na minsan niyang natanggap at nais niyang protektahan silang dalawa ni Wooju. Samantala, binisita ni Taeyong ang kanyang ama sa detention center. Sa halip na magsisi, muli itong humingi ng pera. Maring sinabi ni Taeyong na nakapaghain na siya ng legal na proteksyon at kung lalapit pa ito kina Yoonjin o Wooju, hindi niya ito palalampasin. Nang gabing iyon, pumunta si Taeyong sa memorial hall kung saan nakalagak ang abo ng kanyang kapatid. Punong-puno ng pagsisisi, paulit-ulit siyang humingi ng tawad dahil sa hindi niya pagkaunawa sa tunay na hangarin nito. Kinabukasan, sinundo ni Taeyong si Wooju mula sa kindergarten. Masayang tumakbo ang bata papunta sa kanyang mga bisig. Ngunit nang gabing iyon, matapos na itong patulugin, tahimik niyang inimpake ang kanyang maleta. Nagpa siya siyang umalis. Naniniwala siyang ang magulo niyang buhay ay maaaring magdala lamang ng panganib kay Yoonjin. Pagbalik niya sa sarili niyang bahay, naramdaman niya ang matinding lungkot at pag-iisa. Bago tuluyang umalis, marahan niyang sinabi kay Wooju na kahit hindi na sila magsasama sa iisang bahay, madalas pa rin siyang bibisita at mananatili siyang uncle nito. Samantala, unti-unting sinubukang masanay ni Yoonjin sa buhay na wala si Taeyong. Isang araw sa set ng filming, nagtatrabaho si Taeyong bilang cameraman habang si Yoonjin naman ay katuwang ni Yeonsong sa isang proyekto. Habang pinapanood niya silang dalawa na natural na nagkakaintindihan, may tahimik na kirot na bumalot sa kanyang puso. Bigla, may isang piraso ng scaffolding ang nahulog papunta
pumunta kay Yunjin. Parehong sumugod ang dalawang lalaki. Ngunit si Yunsong ang unang nakarating at nagprotekta sa kanya mula sa bumabagsak na estruktura. Nang makita ni Taeyong na magkasabay silang umalis pagkatapos, lalo siyang naguluhan sa kanyang nararamdaman. Hinimok siya ng kanyang mga kaibigan na huwag sumuko kung totoong mahal niya si Yunjin, ngunit umiling lang si Taeyong. Para sa kanya, ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagnanais na maging masaya ang taong mahal mo, kahit hindi ka kasama sa kaligayahang iyon. Hindi nagtagal, nagkaroon ng talent show sa kindergarten ni Wooju. Dumating si Yunjin na siya lang ang kasama ang bata. Nang makita niya ang ibang pamilya na magkakasama, bahagya siyang nakaramdam ng lungkot. Ngunit bigla namang dumating si Yunsong sa kanyang tabi, parang isang biglaang sandigan. Malinaw na dumating siya para samahan lang si Yunjin, ngunit naroon din si Taeyong. Nang makita niyang kasama ni Yunjin si Yunsong, tahimik siyang tumalikod at umalis nang walang sinasabi. Matapos ang pagtatanghal ni Wooju, binigyan siya ni Yunsong ng isang bouquet ng bulaklak at masayang kinuhanan ng litrato sina Yunjin at Wooju. Ginaya ng bata ang peace sign ni Yunjin at buong pagmamalaking sinabi na mahal niya si Aunt Yunjin. Sa sobrang init ng eksenang iyon, iminungkahi pa ng isang kapitbahay na sumama si Yunsong sa larawan. Binuhat ni Yunsong si Wooju at kumuha sila ng litrato kasama si Yunjin. Nang tingnan nila ang larawan, para silang isang maliit na pamilya. Kinagabihan, inimbitahan ni Yunsong si Yunjin na maghapunan. Medyo hindi komportable si Yunjin, pakiramdam niya ay buong araw niyang tinatanggap ang kabaitan nito. Ngunit marahan siyang sinabihan ni Yunsong na ayaw niyang maging malayo o formal ang kanilang relasyon, nais niyang maging natural ang kanilang paglapit sa isa't isa. Samantala, tahimik na tinupad ni Taeyong ang kanyang pangako. Palihim niyang sinundo si Wooju sa paaralan. Dinala ito sa bookstore upang bumili ng mga librong pambata at isinama sa kanyang bahay para maglaro. Nang gabing iyon, binasahan niya ito ng kwento bago matulog. Pagkatapos ng trabaho, napansin ni Yunjin ang isang missed call mula sa kapitbahay at nalaman niyang si Taeyong ang sumundo kay Wooju dahil hindi maganda ang pakiramdam ng ina ng kapitbahay. Nang gabing iyon, ibinalik ni Taeyong si Wooju sa bahay. Nangako siyang habang hindi available ang kapitbahay, siya muna ang susundo sa bata. Tumango lang si Yunjin kahit hindi niya ito pinakiusapang manatili. Nang makita niya ang bakanting silid na dati nitong tinutuluyan na puno ng tahimik na lungkot ang kanyang puso, napansin din niyang nakabukas pa rin ang maliit na ilaw mula sa lugar kung saan sila unang nagkakilala. Habang nakatingin dito, marahan niyang iniisip kung nakakain ba ng maayos si Taeyong at kung nakakatulog ba ito ng maayos. Samantala, hindi rin mapigilan ni Taeyong ang pag-iisip kina Yunjin at Wooju. Kahit isang gabi pa lamang siyang mag-isa sa kanyang bahay, pakiramdam niya ay napakabakante nito. Parang nananatili pa rin ang presensya ni Wooju sa bawat sulok. Kinabukasan, nagmamadaling tinulungan ni Yunjin si Wooju na isuot ang kanyang coat at hinatid ito sa paaralan. Sa entrada ng kanilang lugar, muli niyang nakita si Yunsong. Magalang itong nag-alok na ihatid si Wooju sa kindergarten at bahagyang nakahinga ng maluwag si Yunjin. Iminungkahi pa nito na maaari niyang sunduin ang bata tuwing umaga. Ngunit nang mapansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Yunjin, agad niyang binago ang tono at sinabing humingi lamang siya ng tulong kapag talagang kailangan. Sa trabaho, naging malaking tagumpay ang food project na pinagtulungan ni Yunjin at Yunsong at nanguna pa sa sales ng kumpanya. Nagpa siya ang company magazine na interviewin ang lahat ng kasali sa proyekto, kabilang na ang photographer na si Taeyong. Sa panayam, pinuri ni Yunjin si Yunsong bilang isang maaasahang team leader at sinabing malaking tulong ang suporta nito sa kanyang paglago. Ngunit may idinagdag pa siya. Sa tuwing nadidismaya siya, ang pinakamalaking ginhawa niya ay ang pag-uwi sa bahay kung saan malaya siyang makakapagreklamo at kahit umiyak pa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Taeyong na maantig dahil alam niyang sa kanya niya ibibinubuhos ang lahat ng iyon. Nang siya naman ang magsalita, ibinahagi ni Taeyong na minsan niyang naisipang isuko ang photography. Ngunit may isang taong nagudyok sa kanya na muling hawakan ang kamera. Sinasabing doon lamang niya mauunawaan ang kanyang tunay na damdamin. Dahil sa mga salitang iyon, muli niyang natagpuan ang kanyang pagmamahal sa photography. Habang sinasabi niya ito, hindi namamalayan ni Taeyong at Yunjin na nagkakatitigan sila. Isang sandaling tahimik na napansin ni Yunsong. Nang gabing iyon, gaya ng nakasanayan, inihatid ni Taeyong si Wooju pauwi. Pagpasok niya sa bahay, napansin niyang hirap na hirap si Yunjin na asikasuhin ang lahat mag-isa. Medyo magulo ang bahay, patunay kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya. Di nagtagal, nang muling umuwi si Yunjin, nadatnan niyang malinis na ang buong bahay. May bagong saing na kanin sa rice cooker, at may maliit na note mula kay Taeyong na nagpapaalala sa kanya na kumain ng maayos kahit abala. Nang makita ito, labis na naantig si Yunjin habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong magkasama sila. Samantala, nahihirapan si Taeyong sa kalungkutan. Habang kumakain mag-isa sa bahay, madalas niyang iniisip na parang kaharap niya sina Yunjin at Wooju. At sa sandaling ma-realize niyang imahinasyon lang iyon, doon niya lubos na nauunawaan kung gaano niya sila namimiss. Nang dumalaw ang kanyang mga kaibigan, napansin nilang puno ang bahay ng mga sticker ng bata, learning posters, at mga laruan. Kaswal na sinabi ni Taeyong na gusto lang niyang baguhin ang itsura ng bahay, pero agad na naintindihan ng kanyang mga kaibigan ang totoo. Nagbago na ang kanyang mga prioridad. Hindi nagtagal, nakatanggap muli si Yunjin ng mensahe mula kay Yunsong. Panahon na para sa kanilang ikatlong date. Hindi mapalagay, ibinahagi ni Yunjin ang kanyang saloobin sa kanyang matalik na kaibigan. Kahit mabait si Yunsong, may bigat pa rin siyang nararamdaman sa kanyang puso. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na minsan, ang kabaitan ng isang taong hindi mo pa sigurado ay maaaring magdulot ng pressure. Gayunpaman, hinikayat siya ng kanyang kaibigan na ituloy ang date upang tuluyang maunawaan ang kanyang tunay na nararamdaman. Pumayag si Yunjin at sumama kay Yunsong sa isang children's welfare home, kung saan nagdala sila ng mga regalo para sa mga bata. Ngunit kahit naroon siya, hindi pa rin mawala sa isip niya si Taeyong.
Naalala niya na minsang lumaki rin si Taeyong sa isang welfare home. Dati, ang pagkain para sa kanya ay simpleng paraan lang para mabuhay. Ngunit matapos niyang makilala si Yoonjin, natutunan niyang ang pagkain ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan kapag ibinabahagi sa taong mahal mo. Bigla, nakatanggap si Yoonjin ng tawag mula sa isang katrabaho na nagsabing maaaring aalis si Taeyong papuntang Estados Unidos ngayong gabi. Agad siyang kinabahan at nabalot ng matinding pag-aalala. Sa katotohanan, hindi si Taeyong ang aalis kundi ang asawa ni photographer na si Amy Chu, si Museng. Matapos pirmahan ang divorce papers, nagpa siya si Museng na umalis ng bansa. Kahit hiwalay na sila, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang babaeng mahal niya. Kalaunan, napagtanto ni Amy Chu kung gaano kalaki ang naging bahagi ng kanyang asawa sa kanyang buhay. Nang mawala ito, kahit ang simpleng bagay ay tila naging kakaiba. Sa pagsisisi, inamin ni Amy Chu kay Taeyong na itinulak niya palayo ang kanyang asawa dahil sa takot. Kahit mahal na mahal niya ito, sinabi rin niyang nagsisisi na siya ngayon. Ngunit si Taeyong ay may oras pa upang habulin ang taong tunay niyang mahal. Pagkarinig nito, agad dinala ni Taeyong si Amy Chu sa airport upang habulin ang lalaking mahal nito bago pa mahuli ang lahat. Sa parehong sandali, nagsimulang umulan sa labas ng welfare home. Habang pinagmamasdan ang ulan, naalala ni Yoonjin ang lahat ng sandaling ibinahagi niya kay Taeyong. Sa wakas, naunawaan niya ang tunay na laman ng kanyang puso. Humingi siya ng paumanhin kay Yoonsong at agad tumakbo papunta sa airport. Sa airport, dumating si Taeyong kasama si Amy Chu upang hanapin si Museng. Sa gitna ng maraming tao, tumakbo si Yoonjin at napagkamalan niyang si Taeyong ang aalis. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sa wakas ay pinagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang maiwan sa pagsisisi. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, hinalikan ni Yoonjin si Taeyong. Saglit na tigilan si Taeyong. Ngunit agad niya itong hinila palapit at tinugon ang halik. Ibinuhos ang lahat ng damdaming matagal niyang kinimkim. At sa wakas, nang matukoy ni Yoonjin kung sino talaga ang laman ng kanyang puso. Samantala, tuluyan ang naunawaan ni Yoonjin kung saan talaga nakatali ang kanyang puso. Sa wakas, kinumpirma nilang dalawa na totoo ang kanilang pagmamahalan. Habang magkasamang nakatayo sa airport, tahimik na ibinahagi ni Taeyong ang matagal na niyang kinikimkim. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang umuwi sa isang tahimik at bakanting bahay. Ngunit matapos niyang makilala sina Yoonjin at Wooju, naging hindi na niya kayang tiisin ang katahimikang iyon. Sa halip, natutunan niyang pahalagahan ang masiglang presensya ni Wooju at ang bawat simpleng sandaling kasama si Yoonjin. Ngayon, para kay Taeyong, sina Yoonjin at Wooju ay naging mga taong hindi na mapapalitan sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakipagkita si Yoonjin kay Yoonsong at taos-pusong humingi ng tawad. Marahan niyang sinabi na ang damdaming minsan niyang naramdaman para rito ay bahagi na lamang ng nakaraan dahil may iba na siyang tunay na minamahal. Matagal nang nahulaan ni Yoonsong na si Taeyong ang taong mahal ni Yoonjin. Gaya ng dati, mahinahon at mabait ang kanyang naging tugon at taos-puso niyang hiniling ang kaligayahan nito. Bago sila maghiwalay, ibinahagi ni Yoonsong ang isang bagay na hindi alam ni Yoonjin. Dumalo pala si Taeyong sa kindergarten event ni Wooju noong araw na yon. Kahit mahirap para sa kanya ang magparaya, hangad pa rin ni Yoonsong na maging masaya ang babaeng mahal niya. Kalaunan, dinala ni Taeyong si Wooju sa parke upang maglaro. Masayang sinabi ng bata na gusto niya si Taeyong at labis itong nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, sumama si Yoonjin sa kanila at sabay-sabay silang naglakad pauwi habang magkahawak kamay. Sa sobrang saya, bigla na lang sumigaw si Taeyong sa ibaba ng apartment na si Yoonjin ang kanyang girlfriend. Nang lumingon si Yoonjin, nakita niyang maraming kapitbahay ang nakatingin sa kanila. Sa gitna ng palakpakan at pagbati, namula siya sa hiya at dali-daling umakyat. Samantala, buong pagmamalaking ipinahayag ni Taeyong na gusto niyang malaman ng buong mundo kung gaano niya kamahal si Yoonjin. Pinalalahanan siya ni Yoonjin na sa trabaho, mas mabuting itago muna ang kanilang relasyon upang maiwasan ang chismis. Nang marinig ito, bahagyang nagselo si Taeyong at naisip kung dahil ba ito kay Yoonsong. Upang patunayan ang kanyang damdamin, bigla siyang hinalikan ni Yoonjin. Masayang tinugon ni Taeyong ang halik. Ngunit sa sandaling lalong umiinit ang kanilang eksena, biglang sumingit si Wooju sa pagitan nila, puno ng kuryosidad at tila naninilip. Nang gabing iyon, aalis na sana si Taeyong, ngunit hinarangan ni Wooju ang pinto at ayaw siyang paalisin. Upang mapakalma ang bata, paulit-ulit nilang inikot ang paligid habang tinutulak siya sa stroller. Habang naglalakad, biglang nagmungkahi si Taeyong. Gusto niyang bumalik at muling tumira kasama sila. Agad pumayag si Yoonjin, ngunit may isang kondisyon siya. Kapag bumalik siya, hindi na siya maaaring umalis muli nang hindi nagpapaalam. Hindi nagtagal, bumalik si Taeyong sa apartment. Muli silang nagsamang tatlo at napuno ng init at tawanan ang kanilang araw-araw na buhay. Tuwing umuuwi si Yoonjin mula sa trabaho at nakikita sina Wooju at Taeyong na naghihintay sa kanya, pakiramdam niya ay napakasaya niya. Isang araw, hindi sinasadyang nakita ni Yoonjin na ang nakalagay na contact name niya sa phone ni Taeyong ay temporary residence pa rin. Agad itong ipinaliwanag ni Taeyong. Matagal na raw niya itong na-save at nakalimutan lang baguhin. Nausisa naman niya kung ano ang nakalagay na pangalan niya sa phone ni Yoonjin at nauwi iyon sa biruan at asaran. Habang lalong lumalalim ang kanilang relasyon, madalas subukan ni Taeyong na maging mas malambing kay Yoonjin. Ngunit sa tuwing nagiging malapit sila sa isa't isa, bigla namang sumusulpot si Wooju sa paligid. Parang isang munting bantay na nagmamasid sa kanila. Tila naiintindihan ng bata ang kanilang relasyon at paulit-ulit silang iniistorbo, na ikinakatawa at ikinahihiya ng magkasintahan. Sa gitna ng lahat ng saya, isang bagong hamon ang tahimik na lumitaw. Isang araw, nakatanggap sina Yoonjin at Taeyong ng liham mula sa family court. Upang maging opisyal na tagapag-alaga ni Wooju, kailangan nilang dumalo sa isang pagdinig at magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na kaya nilang palakihin ang bata. Nag-alala si Yoonjin, ngunit pinakalma siya ni Taeyong. Wala raw ibang mas makakapag-alaga kay Wooju kundi silang dalawa. Mula noon, nagsimula silang maghanda ng mga dokumento at mangalap ng impormasyon upang ipakita sa korte ang kanilang katapatan. Sa panahong iyon, napansin ng kanilang matalik na kaibigan na pinalitan ni Yoonjin ang nickname ni Taeyong
Taeyong sa kanyang phone at ginawa itong my home. Nang tanungin siya tungkol dito, inamin ni Yunjin na lubos siyang kontento sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa tuwing napapagod siya, sapat na ang isipin ang tahanang binuo nila ni Taeyong at Wooju upang bigyan siya ng lakas. Gayunpaman, hindi sila palaging nagkakasundo, lalo na pagdating sa pagpapalaki kay Wooju. Mas istrikto si Taeyong. Gusto niyang maayos ang pananamit ng bata at maaga itong matulog. Si Yunjin naman ay naniniwalang okay lang maging medyo maluwag paminsan-minsan. Nang mapansin nilang masigla si Wooju nitong mga nakaraang araw, iminungkahi ni Taeyong na mag-family trip sila. Ngunit ang trip na yon ay nauwi sa sunod-sunod na maliliit na aberya. Hinablot ni Wooju ang phone ni Yunjin at hindi sinasadyang nasira ang navigation ni Taeyong, kaya paikot-ikot sila sa pagmamaneho. Kalaunan, sinubukan nilang kumain sa isang maayos na restaurant, ngunit nalaman nilang hindi pala pinapayagan ang mga bata roon. Sa kabila ng mga aberyang ito, hindi pa rin nawala ang kanilang saya. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, magkahawak kamay na naglalakad sina Yunjin at Wooju sa gitna ng kakahuyan, habang kinukunan naman sila ni Taeyong gamit ang kanyang kamera. Para sa kanila, ang simpleng kaligayahang ito ang pinakamahalaga sa lahat. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Yunjin tungkol sa nalalapit na pagdinig sa korte. Dahil dito, nakakaramdam siya ng kaba. Inabot ni Taeyong sa kanya ang isang 4-leaf clover at sinabing ang kanilang katapatan at pagmamahal para kay Wooju ay tiyak na magdadala ng swerte. Habang pauwi, huminto sila sa isang rest area. Habang hinahanap ang nawawalang laruan na dinosaur ni Wooju, saglit lang na nabitawan ni Yunjin ang kanyang kamay at sa isang iglap, nawala ang bata. Sa matinding takot, naghiwa-hiwalay sina Yunjin at Taeyong sa paghahanap sa mataong lugar. Sa huli, humingi sila ng tulong sa announcement desk upang ipahayag ang paglalarawan ni Wooju. Halos mawala ng lakas si Yunjin, ngunit patuloy pa ring desperadong naghahanap si Taeyong. Mabuti na lang, natagpuan ng isang mabait na babae si Wooju at dinala ito ng ligtas sa service center. Sa sobrang ginhawa, mahigpit na niyakap ni Yunjin si Wooju. Saka lamang niya napagtanto kung gaano siya natakot. Nang gabing iyon, kahit tulog na si Wooju, patuloy pa rin sinisisi ni Yunjin ang sarili dahil sa sandaling pagkakabitaw niya sa kamay ng bata. Marahang niyakap siya ni Taeyong at tinalo. Pinaalalahanan siyang hindi siya dapat mawalan ng tiwala sa sarili kung nais niyang patuloy na maging maaasahang tagapag-alaga ni Wooju. Dahil sa kanyang mga salita, unti-unting kumalma si Yunjin. Kinabukasan, araw na ng pagdinig sa family court. Dahil sa trabaho, bahagyang nahuli si Yunjin. Nang madali siyang pumasok sa silid, nagulat siya nang makitang ang investigator na humahawak ng kanilang kaso ay siya ring babaeng tumulong na makahanap kay Wooju sa rest area noong nakaraang araw. Matapos surin ang kanilang mga dokumento, nagpahayag ng pag-aalala ang investigator. Hindi regular ang oras ng trabaho ni Yunjin at madalas siyang umaasa kay Taeyong o sa mga kapitbahay upang alagaan si Wooju. Binanggit din ito ang ama ni Taeyong at ang nangyaring insidente tungkol sa insurance. Nangako si Taeyong na hindi na mauulit ang ganoong problema. Ngunit mahinahon na ipinaliwanag ng investigator na kapag pera at alitan sa pamilya ang sangkot, mahirap hulaan ang hinaharap. Sinubukan ni Yunjin na ipaliwanag ang pagmamahal at responsibilidad na nararamdaman nila ni Taeyong para kay Wooju. Ngunit nanatiling maingat ang investigator. Sa kanyang pananaw, kailangan ng isang bata ang matatag at ligtas na kapaligiran, hindi ang mga tagapag-alagang patuloy pang natututo kung paano haharapin ang ganitong responsibilidad. Matapos isaalang-alang ang lahat, kabilang na ang insidenteng sandaling nawala si Wooju, dumating ang investigator sa isang mahirap na desisyon. Ayon sa kanyang hatol, hindi maaaring aprubahan sina Yunjin at Taeyong bilang opisyal na tagapag-alaga ni Wooju at sa hindi inaasahang pasyang ito na nagbabantang paghiwalayin ang maliit na pamilyang kanilang binuo. Nagpasya si Yunjin na magpakatatag at pahalagahan ang huling pagkakataong ito upang patunayan na kaya nilang alagaan ni Taeyong si Wooju. Ngunit sa araw na nakatakdang bumisita ang investigator sa kanilang bahay, kinakailangan namang umalis ni Taeyong para sa isang hindi maiiwasang business trip. Ibig sabihin, si Yunjin ang haharap mag-isa sa inspeksyon. Bago pa man dumating ang investigator, kinakabahang nilinis ni Yunjin ang buong bahay, initiyak na perpekto ang bawat sulok. Gusto niyang makita ng investigator ang isang mainit at mapagmahal na tahanan kung saan ligtas na lalaki si Wooju. Ngunit hindi laging nasusunod ang plano. Habang inaayos ang bahay, napansin ni Yunjin na nilalagnat si Wooju. Agad niyang hinanap ang medicine box. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-iyak ng bata mula sa labas. Sa sobrang gulat, agad siyang tumakbo at natuklasang nadulas si Wooju sa hagdan at nasaktan. Mabuti na lang, sakto namang dumating ang investigator at agad nitong nasalo ang bata, bago pa ito tuluyang mahulog ng masama. Ngunit sa halip na maayos ang sitwasyon, nagdulot ito ng isang malaking hindi pagkakaintindihan. Sa paniwalang napabayaan si Wooju, agad tumawag ng pulis ang investigator. Matapos marinig ang ulat, napagpasyahan ng pulisya na maaaring hindi ligtas ang kapaligiran ng bata, kaya nagpatupad sila ng agarang aksyon. Pansamantala nilang kinuha si Wooju mula sa bahay at inilagay sa protective care. Si Yunjin ay desperadong sinusubukang magpaliwanag habang umiiyak, sinasabi na sandali lang siyang na-distract at hindi niya kayang mabuhay nang wala si Wooju. Ngunit hindi maaaring baliwalain ng pulisya ang proseso. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, kinuha pa rin nila si Wooju. Habang pinapanood niyang umaalis si Wooju sakay ng sasakyan ng pulis, halos gumuho si Yunjin sa tindi ng dalamhati. Kinagabihan, bumalik si Taeyong mula sa kanyang business trip. Nang marinig niya ang nangyari, agad siyang nagmadaling puntahan si Yunjin. Paulit-ulit na sinisisi ni Yunjin ang sarili.
Iniisip na ang kanyang kapabayaan ang naging sanhi ng pagkakasugat ni Wooju at ng lahat ng masamang nangyari. Maingat siyang niyakap ni Taeyong habang umiiyak, tinutulungan siyang kumalma at unti-unting tanggapin ang lahat ng nangyari. Isang araw, tinawag si Yunjin ng matandang kapitbahay para makipag-usap. Ibinuhos ni Yunjin ang kanyang saloobin. Sinabing gusto niya talagang maging bahagi ng pamilya ni Wooju, ngunit dahil sa lahat ng nangyari, nagdududa siya kung kaya ba niyang palakihin ito. Ibinunyag ng matanda ang isang lihim. Ang lalaking matagal nang akala ni Yunjin na anak niya ay hindi pala. Ito ay kanyang manugang. Matagal nang pumanaw ang kanyang anak na babae. At matapos ang trahedyang iyon, lumipat sa kanyang bahay ang manugang upang samahan siya. Araw-araw, nagkukwento ito ng kung ano-anong kalokohan para lang mapangiti siya. Kahit paminsan niya itong hinikayat na magpatuloy sa sariling buhay, tumanggi ito. Para sa kanya, ang manatili sa tabi ng matanda at alagaan ito ang naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Doon natutunan ng matanda ang isang mahalagang bagay. Ang pagiging pamilya ay hindi nasusukat sa formal na karapatan na mag-alala para sa isa't isa. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pag-aaruga, suporta, at ugnayang pinagsasaluhan ng mga tao. Sa wakas, nakatulong ang kanyang mga salita upang maibsan ang bigat na dinadala ni Yunjin. Sa halip na mag-focus sa mga karapatan at titulo, tahimik na inimpakke ni Yunjin ang mga damit, laruan, gamot, at iba pang gamit ni Wooju. Dinala niya ang mga ito sa Child Protection Center at nakiusap sa mga staff na ipasa iyon sa foster family na pansamantalang nag-aalaga kay Wooju. Umaasang aalagaan nila ito ng mabuti habang magkasama sila. Pagkatapos, nagbukas si Taeyong tungkol sa kanyang nakaraan. Noong libing ng kanyang kapatid, minsan niyang tinanggihang akuin ang responsibilidad kay Wooju dahil iniisip niyang hindi niya alam kung paano magmahal ng tama. Ngunit matapos niyang makilala si Yunjin, doon niya natutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pamilya. Sinabi ni Taeyong kay Yunjin na magtiwala siya sa kanya at tigilan na ang pagdadala ng lahat ng problema mag-isa. Maaari sin matuto ng magkasama at harapin ang bawat pagsubok ng magkatabi. Ang kanyang mga salita ay nakapagpagaan sa mabigat na dinadala ni Yunjin. Desididong maiuwi si Wooju. Nagsimulang maghanda ng seryoso ang dalawa. Nagkabit sila ng mga child safety rails, security cameras, at iba pang hakbang para sa kaligtasan sa bahay. Tumulong din ang kanilang mga kapitbahay, nakisali sa pag-install at nagdala ng mga kapaki-pakinabang na gamit. Di nagtagal, tinawagan ng pulisya sina Yunjin at Taeyong upang magbigay ng pahayag tungkol sa sitwasyon ni Wooju. Matapos suri ng kaso, naniwala ang pulis na maaaring naging masyadong mahigpit ang agarang aksyon na ginawa noon. May ibinunyag din silang nakakagulat. Tahimik din palang tumutulong si Yonsong. Kumuha siya ng abogado at kinausap ang mga guro ni Wooju sa kindergarten, pati ang mga kapitbahay. Nangangalap ng mga pahayag at pirma bilang suporta kina Yunjin at Taeyong. Sa wakas, natanggap ni Yunjin ang balitang matagal na niyang hinihintay. Tinanggal na ang emergency protection order para kay Wooju. Nang makauwi ang bata, labis ang saya ni na Yunjin at Taeyong. Makalipas ang ilang panahon, muling bumisita ang investigador sa kanilang tahanan. Napansin to na bawat bahagi ng bahay ay maingat na inayos para sa kaligtasan ni Wooju. Sinuri rin niya ang petisyong inayos ni Yonsong at ang photo album na inihanda ni Taeyong. Punong-puno ng mga alaala ng paglaki ni Wooju na napapalibutan ng pagmamahal. Ang mga testimonya ng kapitbahay sa mga larawan ay malinaw na patunay na lumaki si Wooju sa isang masaya at maalagang kapaligiran. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Kabado at sabik na naghintay ang dalawa sa magiging desisyon habang nakaupo. Sa huli, inanunsyo ng hukom ang resulta. Opisyal na itinalaga ng korte si Yunjin bilang legal guardian ni Wooju. Sa matagumpay na pagtatapos ng pagsusuri, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni na Yunjin, Taeyong, at Wooju bilang isang pamilya. Kalaunan, nagpasalamat si Yunjin kay Yonsong sa lahat ng kanyang ginawa. Nalaman niya na aalis na ito upang magtrabaho sa Estados Unidos. Kasabay nito, napagtanto rin niya na malapit na ang kaarawan ni Wooju sa susunod na linggo. Bilang paghahanda sa selebrasyon, tinawagan ni Taeyong ang dalawa niyang matalik na kaibigan upang humingi ng tulong. Masigla ring nakisali ang kanilang mga kapitbahay, bumili ng pagkain, nagdekorasyon ng venue, at nagluto ng iba't ibang masasarap na putahe. Sa kaarawan ni Wooju, dumating ang munting bata na suot ang kanyang maliit na suit na lalo siyang nagmukhang napaka-cute. Nagtipon-tipon ang lahat ng nagmamahal sa kanya upang ipagdiwang ang espesyal na araw na iyon. Nagbigay si Taeyong ng taos-pusong talumpati, nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila, at tumulong upang lumaki si Wooju na napapalibutan ng pagmamahal. Sa gitna ng mainit at masayang atmosfera, magkatabing nakatayo sina Taeyong, Yunjin, at Wooju bilang isang tunay na pamilya. Nang itaas ni Taeyong ang kanyang kamera at kuhanan ng sandali, nabuo ang isang larawang perpektong nagpreserba ng kanilang kaligayahan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.